David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1376. Tumingin si David kay Zhou Tianyin at mahinang sinabi. Sino kayang mamatay? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang sumambulat si Zhou Tianyin sa isang marahas at walang kapantay na aura. Biglang may umihip na hangin sa paligid na naging dahilan ng pagkalampag ng damit ng lahat. Ang ibabaw ng lupa sa tabi nito ay nagsimulang manginig, at ang lumilipad na buhangin at mga bato ay tumakip sa kalangitan at araw, na parang katapusan ng mundo. Si David naman ay nakatayo na may kalmadong ekspresyon sa mukha ng hindi kumukurap. Isang agila ang tumatama sa langit. Malakas na sumigaw si Zhou Tianyin, at pagkatapos ay umangat ang kanyang katawan sa hangin na parang agila. Pagkatapos ay napahiya niyang hinawakan ang ulo ni David. Chi. Ang mga bakal na kuko ay pumutol sa hangin at gumawa ng nakakatakot na tunog ng pagsira ng hangin. Ang kapangyarihan ng klon na ito, kahit na ito ay isang bakal na pader, ay maaaring agad na lumikha ng 5 malalaking butas. Kalmado ang mukha ni David, bahagyang inangat ang ulo, at nagkamali ang mga palad, at ang nakakatakot na hangin ng palad ay tumama sa kabilang panig. Wuhuhu! Ang hangin ay umuungol, at ang malakas na hangin na katatapos lang ay naging mas marahas. Walang kapantay na mabilis. Sa isang malakas na ugong. Ang palad ni David ay malakas na tumama kay Zhou Tianyin. Si Zhou Tianyin ay agad na natamba ng napakalaking puwersa. Nagulat si Zhou Tianyin, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at umatras ng ilang hakbang. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay David, puno ng pagdududa ang mga mata. Ilang araw na lang at sa isang iglap ay parang tumaas ng husto ang powers ni David. Bagamat hindi ginamit ni Zhou Tianyin ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ngayon lang, ngunit napakagaan niyang tinaboy ni David, na ikinagulat din niya. Sirang bato na basag na ginto. Ang mga kuko ni Zhou Tianyin ay sumasalamin sa isa't isa sa kanyang harapan, at ilang malinaw na mga kuko ang bumungad sa isang iglap, dumiretso kay David. Sa isang nakakatakot na gilid, ang kuko na ito ay hiniwa sa hangin at nagpakawala ng isang malakas na hiyaw. Sa isang kisap mata, ang claw power na ito ay nasa harap ni David. Sa pagkakataong ito, hindi kumikibo si David, ngunit isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan. Isa-isa, ang mga gintong kaliskis ay agad na bumalot sa buong katawan, at nagsimula ang isang buo na gininto ang katawan. Sa pagkakataong ito, ang undead na gininto ang katawan ay mas nakasisilaw, at maging ang araw sa kalangitan ay natatakpan ng liwanag na ito. Ding ding ding. Ilang pako ang direktang tumama sa katawan ni David, na nag-iiwan ng mga puting marka sa hindi masisirang gininto ang katawan ni David, ngunit hindi ito nakalusot sa hindi nasisira na gininto ang katawan ni David. Sa pagkakataong ito, halos malaglag ang panga ni Zhou Tianyin. Naisip niyang basagin ang kanyang ulo at hindi niya maintindihan kung paano biglang bumuti ang lakas ni David. Ilang araw na lang ba? Maging si Jirozo at ang iba pang malapit ay nagulat. Sa loob lamang ng ilang araw, si Zhou Tianyin ay agad na nadurog ng kapangyarihan ni David. Ito ay ganap na naiiba mula sa ilang araw na nakalipas. Tanging si Humazi lamang ang tumingin kay David na may maningning na mga mata at bumuulong sa sarili, ang batang ito ay talagang pambihira, talagang pambihira. Kabanata 1377. Sa pagkakataong ito, mas pinalakas ni Humazi ang kanyang pananampalataya. Alinmang paraan, magkakaroon siya ng magandang relasyon kay David. Marahil sa nalalapit na hinaharap, si David ang magiging pinakanakasisilaw na bituin sa mundo ng martial arts at maging sa immortal na mundo. Ano pa bang magagawa mo? Gamitin mo na lang. Baka sa mga mata ni David ang paghamak, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, at kitang-kita ang kahulugan ng panunuya. Si Zhou Tianyin ay namamatay sa galit. Siya ay nahuhumaling sa martial arts sa buong buhay niya, ngunit hindi niya nais na maging masyadong dismissive ng isang batang lalaki na hindi tumubo ang lahat ng kanyang buhok ngayon. Hindi mo kailangang maging saplada, sasabihin ko sa iyo kung gaano ako kagaling ngayon. Pagbasag ng soul palm. Pagkatapos sabihin iyon, si Zhou Tianyin ay nagpakawala ng malakas na sigaw, at pagkatapos ay tila nabalot siya ng itim na usok. Nang makita ito, alam ni David na ang taong ito ay gumagamit muli ng masamang kapangyarihan. Nakita ko na ang mga kamay ni Zhou Tianyin ay agad na nagdilim, tila isang multo, lubhang nakakatakot. Nakakawasak ng kaluluwa, makapangyarihan, nakakawasak ng kaluluwa sa isang palad. Tandaan ang website. Alam ni Zhou Tianyin na napakalakas ng hindi masisirang gininto ang katawan ni David, kaya gagamit siya ng lason para salakayin ang katawan ni David.
Laban sa nakakadurog na palad ni Zhou Tianyin, ang mukha ni David ay kalmado pa rin, ngunit ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog din. Kaagad pagkatapos noon, binaril din ito ni David gamit ang isang palad. Bang! Agad na nagsalubong ang mga palad ng dalawang tao. Anak, ito ang Soul Broken Palm, lakas ng loob na harapin ako, sasabihin ko sa iyo sa isang sandali, kung aling buhay ang mas mabuti kaysa sa kamatayan. Nakita ni Zhou Tianyin na naglakas loob si David na sundan ang kanyang palad na nakakasira ng kaluluwa, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit hindi nagtagal, ang ngiti ni Zhou Tianyin ay lumakas sa kanyang mukha. Nalaman niya na ang palad ni David ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit ito ay may lubhang nangingibabaw na triple power. At ang unang timbang ay mas malakas kaysa sa unang timbang. Ang unang antas, agad na na-offset ang lakas ng palad ni Zhou Chenny. Sa ikalawang yugto, ang poison gas ng Soul Broken Palm ay pinilit na bumalik. Ang ikatlong antas, napakalaso na gas ay sapilitang direktang ibinalik sa katawan ni Zhou Tianyin, na agad na sinisira ang puso ni Zhou Tianyin. Boom! Agad na natamba ang katawan ni Zhou Tianyin, at ang kanyang katawan ay itim, maging ang kanyang mukha ay itim. Puff! Si Zhou Tianyin ay samukha ng isang subo ng itim na dugo. Ikaw. Itinuro ni Zhou Tianyin si David na may gulat na tingin sa kanyang mga mata. Bigla niyang nalaman na wala na siyang lakas para lumaban kay David. Dahil sa biglaang pagbukas na ito, hindi ito matanggap ni Zhou Tianyin. Ang taong binitay at madaling bugbugin ilang araw na ang nakakaraan ay bugbugin ng walang kakayahang lumaban pagkalipas ng ilang araw. Ang ganitong resulta ay mahirap tanggapin ng sinuman. Ikaw na masamang magsasaka, hahayaan kitang kainin ang kahihinatnan. Malamig na sabi ni David. Control. Natarante rin ang mga katulong ng pamilya Zhou at nagmamadaling nagtipon-tipon. Tinitigan ni Zhou Tianyin si David, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. David, ang Broken Soul Palm na ito ay sinanay ko. Sa tingin mo ba ay kayang patayin ako ng lason ng Broken Soul Palm? Nang matapos magsalita si Zhou Tianyin, isang pulang ilaw ang kumislap sa kanyang mga palad. Sinampal pa niya ng malakas ang tiyan niya. Bang bang bang. Tatlong palad ang sunod-sunod na binaril, at pagkatapos ay tumalsik ang isang subo ng itim na dugo. Medyo nagulat si David nang makitang si Zhou Tianyin ang mismong naglabas ng lason. Dahil hindi ka papatayin ng lason, papatayin kita. Sa isang galaw lang ang kailangan ko para patayin ka. Tumingin si David kay Zhou Tianyin na may marangal na ekspresyon. Art, masyado kang mayabang, gusto kong makita mo akong patayin sa isang galaw. Galit na napagalitan ni Zhou Tianyin, pagkatapos ay mabangis na kinagat ang dulo ng kanyang dila at agad na bumulwak ang isang bibig ng dugo. Superior. Inikat ni Zhou Tianyin ang kanyang katawan para maupo sa kanyang baywang at biglang itinulak palabas gamit ang kanyang palad. Dumadagindong. Sa isang iglap ay nagkaroon ng butas sa lupa, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga bato na may nakakabaliw na kapangyarihan ang nabasag patungo kay David. Parang tsunami na sumisira sa lahat ng nasa harapan mo. Isang walang kapantay na kapangyarihan ang tila dumurog kay David. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang kanang kamay, ibinuka ang kanyang 5 daliri, mayroon akong espada na maaaring tumagos sa lahat ng bagay sa mundo. Kabanata 1378. Si David ay may aura ng mababang pagtingin sa mundo. Sa sandaling ito, sa mga mata ni G. Rozzo at ng iba pa, ang payat na katawan ni David ay naging walang katulad na taas. Ang gayong mapagmataas at walang pigil, dominanteng saloobin ay nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng pamimilit, ginagawang takot ang mga tao at sumamba pa nga. Sa gulat ng mga mata ng lahat, kumislap ang Dragon Slaying Sword ni David, at ang katawan ng Dragon Slaying Sword ay nagningning ng kulay abong liwanag. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Slaying Sword, mas lumakas ang nangingibabaw na kapangyarihan ni David. Nakita ko ang isang tumatama na Dragon Sword at ang liwanag ng espada na nagdulot ng ugong. Kamatayan sa akin. Marahan na sumingot si David at saka naglaslas gamit ang kanyang espada. Ang Chi Sword ay pumailang lang sa langit na parang sirang kawayan. Sa isang iglap, nabasag ang shockwave sa kanyang harapan, at ang enerhiya ng espada ay agad na umabot kay Zhou Tianyin. Nakabukas ang mga mata ni Zhou Tianyin, at maaaring itulak ang isang itlog sa kanyang bibig. Ito ba ay isang spirit sword?
Nabigla si Zhou Tianyin ng malakas sa pagkabigla, ang kaluluwa ng patay sa kanyang puso ay binaha at ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Sa sandaling lumabas ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, alam ni Zhou Tianyin na tapos na siya. Ang kulay abong ilaw sa katawan ng Dragon Slaying Sword ay nagbibigay sa mga tao ng nakakaantig na pakiramdam. Natakot si Zhou Tianyin, gusto niyang humingi ng awa. Sa kasamaang palad, ang lakas ng espada ay dumating sa bilis ng kidlat at wala siyang pagkakataong magsalita. Off! Dugo ay tumalsik, at ang espada na si Qi ay tumama sa leeg ni Zhou Tianyin, at pagkatapos ay lumipad kaagad ang ulo ni Zhou Tianyin. Bumagsak ang katawan sa lupa kasabay ng pagbagsak. Gamulong pababa ang ulo sa harap ng mga katulong ng pamilya Zhou. Lahat ng mga katulong ng pamilya Zhou ay tumingin ng hindi makapaniwala. Isang galaw talaga. Putulin ang ulo ni Zhou Tianyin sa isang galaw. Lahat ng tao sa pamilya Zhou ay hanggal. Sa kanilang mga puso, palagi silang nahuhumaling sa martial arts, isang makapangyarihang may-ari ng pamilya. Sa sandaling ito, naputol ang kanyang ulo sa isang iglap. Dahil sa ganitong uri ng pagkabigla sa pag-iisip, ang marami sa mga katulong ng pamilya Zhou ay agad na natakot. Hindi nagtagal, ang mga tao ng pamilya Zhou ay lumuhad at humingi ng awa. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at hindi pinatay ang mga lingkod na ito ng pamilya Zhou. Ang mga taong ito ay nagpapasalamat kay Dade, nilinis ang katawan ni Zhou Tianyin, at tumakas sa isang iglap. Pagkaalis ng pamilya Zhou, matagal bago nanambalik ang katinoan ni Jirozo at ng iba pa. Kuya David, ikaw, napakabuti kaya hindi ko alam kung paano ka purihin. Hinangaan ni Xiaomin si David, puno ng excitement ang mukha nito. Kung magsasanay ka ng mabuti, magiging kasing galing mo ako sa hinaharap. Ngumiti ng mahina si David. Grabe, halimaw ka talaga. Tumingin si Humazi kay David at napabuntong hininga. Hindi nagsalita si Jirozo, ngunit may lamang sa kanyang mga mata, walang kahihiyang tumingin siya kay David. Naramdaman ng titig ni Jirozo, si David ay tila walang magawa at nalilito. Nang makita ito, nagbigay si Humazi ng isang mahinang ngiti. Ang balita na pinatay ni David si Zhou Tianyin ay kumalat sa martial arts forum sa napakaikling panahon. Nagulat ang lahat sa lakas ni David, napakabilis ng growth rate. Sa mga taong ito, ang pinakanagulat ay si Zhu Jishan, na kasalukuyang patungo sa timog kanlurang Wancheng. Papatayin sana niya si David, ngunit ngayon ay sumabog ang ganoong balita, na naging dahilan upang maging dilema si Zhu Jishan sa ilang sandali. Ang kapangyarihan ni Zhou Tianyin na hindi niya maintindihan ay nasa kanyang sarili. Ngunit ngayon na natalo ni David si Zhou Tianyin. Papatayin niya si David, sigurado pa ba siya? Si Zhu Jishan ay nalilito ngayon at hindi maintindihan kung bakit pinatay ni David si Zhou Tianyin. Ngunit ngayon ay kailangang ipadala ni Zhu Jishan ang arrow sa string. Ano man ang lakas ni David, dapat patayin ni Zhu Jishan si David. Hindi namatay si David, siya ang namatay. Dahan daw ang kinuha ni Zhu Jishan ang maitim na bola sa kanyang mga kamay. Ang globo ay tila natatakpan ng madilim na ulap, at ang kidlat ay patuloy na kumikislap. Kabanata 1379. Dahan daw ang hinaplos ni Zhu Jishan ang bola gamit ang isang kamay, at maya-maya ay may lumabas na larawan sa bola. Sa larawan, isang lalaking nakasuot ng itim na roba ang nakaupo na naka-cross-leg sa gitna, na may ilang katawan na lumulutang sa hangin sa paligid niya. Bahagyang ipinikit ng lalaking nakaitim na roba ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, bigla niya itong binuksan at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Sana sa Panginoon, ano bang problema ko? Mabagal na nagsalita ang lalaking nakaitim na balabal. Panginoon ng 7 demonyo, na si David ay buhay pa, pinatay niya ang iyong alagad, ayaw mo ba siyang ipaghiganti? Masasabi ko na sa iyo ang address ngayon. Sa pagkakataong ito, huwag mong ipadala ang manika mula sa iyong katawan, hindi kayang patayin ng mga walang pag-iisip na iyon si David. Sabi ni Zhu Jishan sa lalaking nakaitim na roba. Ang lalaking nakaitim pala ay ang pinuno ng Blood Corp sect, si Keisha Xingjun. Ang lalaki at babae na pinatay ni David sa Kyoto ay mga disipulo ng 7 Diablo. Sabihin mo sa akin ang address. Biglang bumangon ang 7 masasamang bituin. At sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga katawan na lumulutang sa paligid. Nasa Wancheng siya ngayon para sa tanghalian, ngunit hindi siya inaasahang magtatagal. Kailangan mong magmadali. Mahinang sabi ni Zhu Jishan. Tumakas man siya hanggang sa dulo ng mundo, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay.
Si Keisha Xingjun ay malamig na sumangot, na sinundan ng isang alon ng itim na igos, at ang imahe ay nawala. Napangiti ang bibig ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay inilagay niya ang bola sa kanyang kondangan. Leader na pinatay pa ni David si Zhou Tianyin. Kung hahayaan mong patayin ng 7 Evil Stars si David, may kakayahan ba siya? Naghihinalang tanong ng matanda sa tabi ni Zhu Jishan. Bagamat ang 7 Evil Star Kings ay napakalakas sa pagpapadalisay ng mga katawan, lalo na sa mga tuntunin ng espiritual na kapangyarihan, ang kanilang kapangyarihan ay hindi malakas. Napakahirap para sa kanya na patayin si David. Hindi ko hahayaang patayin ng 7 Evil Star si David. Ngayong hindi maarok ang kapangyarihan ni David, kailangan kong laging humanap ng isang taong tuklasin ang daan. Higit pa rito, ang pag-atake ng espiritual na kapangyarihan ng 7 Devil ay halos hindi mapapantayan, hanggat maaari niyang saktan si David ng kaunti. Kung papatayin natin ang David na iyon, natural na mas madali. Nakangiting sabi ni Zhu Jishan. Naunawaan ng mga elder ng party sa isang iglap na ang bundok ng pag-ibig ay ang hayaan ng 7 Evil Stars na maging canon fodder. Pulang Lotus Palace. Si Jirozo at Xiaomin ay nag-aatubili na nakita si David sa harap ng gate ng palasyo. Kuya David, babalik ka ba talaga para makita kami? Napaawang ang labi ni Xiaomi Spuri at nag-aatubili na tanong sa kanyang mga mata. Siyempre sasama talaga ako pag may time. Napangiti ng bahagya si David. Pero wala kaming kailangan mo dito, babalik ka ba? Ang sinabi ni Xiaomin ay isang kuweba, at ang dahilan kung bakit bumalik si David ay dahil sa yungib na iyon. Ngayong gumuho na ang kuweba at parang wala na sa buong Red Lotus Palace na ikinabit ni David, babalik pa kaya si David? Sabi ko nga, pupunta talaga ako pagbalik ko, dadalhin kita sa Kyoto para maglaro. Sabi ni David kay Xiaomin with a confident face. Wala siyang choice kundi bumalik sa kabisera. Ngayon ay may lakas na si David para labanan si Zhu Jishan, kaya kailangan niyang bumalik at sundan si Zhu Jishan upang maunawaan ang mga mali at mailigtas si Sonya. Tumigil sa pagsasalita si Xiaomin ngunit inilahad ang kanyang maliit na daliri. Nang makita ito, agad nang umiti si David at saka sumunod kay Xiaomin para hilahin ang hook. Si Jirozo ay hindi nagsasalita sa buong oras, ngunit ang kanyang malalaking mata ay tila nasabi na kung ano ang dapat niyang sabihin. Nakita ni David sa mga mata niya ang gustong sabihin ni Jirozo. Pagkatapos magpaalam kina Jirozo at Xiaomin, sinundan ni David si Humas pabalik sa Kyoto. Pagkatapos umalis sa hangganan ng Wancheng, huminto si Humazi. Master Hu, bakit hindi ka umalis? Nagtatakang tanong ni David. Kabanata 1380. Mabuti pang bumalik ka sa Kapitolyo mag-isa. Hindi na ako babalik ngayon. Gusto kong hanapin itong muli upang makita kung mahahanap ko ang mga guho ng libingan at iba pa. Kapag binati kita, hindi mo maiwasang lumapit, huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin. Tumingin si Humazi kay David at sinabi. Sabi ni David na may nakakahiyang ngiti, okay lang, kapag nagamit na ako ni Master Hu, tutukayin ko ito. Napangiti si Humazi sa loob. Ayon kay David, hindi matatakot si Humazi dahil alam niyang si David ay magiging isang karakter na mapapanood ng mga tao sa maikling panahon. Matapos maghiwalay ang dalawang landas, sumugod si David patungo sa kabisera. Nang madaanan ni David ang maliit na kagubatan, biglang bumagal ang kanyang lakad. Dahil nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na madilim na pakiramdam. Maaliwalas ang araw at sumisikat ang araw kaya hindi ito dapat makaramdam ng ganito. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa kakahuyan, naramdaman ni David na bumaba ng husto ang temperatura sa paligid. Pinakilos ni David ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang buong katawan at pagkatapos ay maingat na lumakad pasulong. Ngunit nang si David ay hindi pa nakakalayo, bigla niyang nakita ang isang madilim na ambon sa kanyang harapan. Sa isang iglap, nilunod ng itim na ambon ang buong kakahuyan dito. Nang makita ang eksenang ito, alam ni David na tiyak na may tumatambangan sa kanya dito. Ang itim na ambon na biglang lumitaw, na parang espiritual, ay nagsimulang palibutan si David at tuluyang binalot ng diretso si David. Isang mabangis na hiyaw ang nagmula sa itim na ambon, at ang hiyaw na ito, na may napakalakas na kapangyarihan, ay dumiretso sa kaibuturan ng isipan ni David. Ito ay isang uri ng pag-atake sa pag-iisip, tila nais na madaig ang kamalayan ni David at gawing tanga si David. Nakatayo doon si David na hindi kumikibo, na parang nagulat sa galit na mga hiyawan.
Nakita ni Keisha Shingjun na hindi kumikibo o nagpupumiglas si David, kaya dahan-dahan siyang lumabas na nakasuot ng itim na damit. Tumingin si Keisha Shingjun kay David na hindi gumagalaw at tumaas ang gilid ng kanyang bibig, ang makapangyarihang tao, kung gagawin siyang puppet body, magiging magaling siyang katulong. Ikinaway ni Keisha Shingjun ang kanyang kamay, ang itim na ambon mula sa katawan ni David ay dahan-daang nawala, at ang galit na pag-iyak ay nawala, tanging ang mga mata ni David ay blanko at nakatayong hindi gumagalaw. Naglakad si Keisha Shingjun sa harap ni David at saka tinuro ng dalawang daliri, nawala agad ang gintong liwanag sa ulo ni David. Kaagad pagkatapos noon, nagsimulang tumaas ang itim na ambon sa ibabaw ng palad ni Keisha Shingjun, at dahan-dahan niyang ipinalakpak ang kanyang palad patungo sa ulo ni David. Upang may sigawa ang dummy body, kailangan mo munang putulin ang iyong mga iniisip. Isang gintong liwanag na ngayon lang ang pumutol sa mga iniisip sa isip ni David. Tumigil ka na. Nang magsimulang salakayin ni Keisha Shingjun si David, napatigil siya nang biglang sumigaw. May nakita akong dalawang figure na dahan-daang lumabas. Sumimangot si Keisha Shingjun at agad na naging alerto, ngunit nang makita niyang may paparating, agad niyang binitawan ang kanyang pagka-alerto. Ang dalawang ito pala ay mga elder ni Zhu Jishan na sumunod sa Martial Arts Alliance. Sana sa Panginoon, bakit ka nandito? Tanong ng 7 Diablo. Nandito din ako dahil dito David. Tumingin si Zhu Jishan kay David, na nakatayo, at malamig na ngumiti. Umaasa ako sa pinuno na sinabi ninyong lahat na ang David na ito ay napakahusay, at siya ay napakatalino, at agad akong napigilan. Tingnan mo, sundin mo na lang ang tanga, kahit anong sabihin ko sa kanya ngayon, gagawin niya. Ang sabi ng 7 Evil Stars na may mapang asar na mukha. Hindi nakaimik si Zhu Jishan nang sabihin sa kanya ni Keisha Shingjun. Ang galing talaga nitong si David. Pinatay niya si Ning Dahay, at ngayon ay napatay na niya si Zhou Tianyin, tiyak na hindi maliit ang kanyang kapangyarihan. Noong una, binalak ni Zhu Jishan na gamitin ang Keisha Shingjun bilang kumpay ng kanyan. Kabanata 1381. Ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. 7 Evil Star Lord? Ang kapangyarihan ni David ay tiyak na hindi mababa, ngunit maaaring siya ay medyo mahina sa pag-iisip, kaya hindi niya makayanan ang pag-atake ng espiritual na kapangyarihan ng Chi Evil Star Lord, kaya siya ay naging demented. Nagmamadaling nagpaliwanag ang elder ng Martial Arts Alliance. Oo, itong si David ay dapat na masyadong mahina sa espiritu. Kung tutuusin, ang isang taong may pambihirang talento ay hindi walang kapintasan. Mabilis ding umalangaw-ngaw si Zhu Jishan sa kalsada. Malamig na bumantong hininga si Keisha Shingjun, naniwala siya na ang lakas ni David ay palaging isang alamat para sa iba. Anong uri ng mga tagumpay ang maaari mong makamit sa murang edad, kahit na ikaw ay nilinang mula sa sinapupunan ng iyong ina? Talentado man si David o hindi, sa pagkakataong ito ay may isa pang general sa aking puppet body. Tumawa ng malakas ang 7 Evil Stars. Panginoon ng 7 masasamang bituin, hindi mo maaaring gawing bangkay itong si David. Mabilis na hinarap ni Zhu Jishan ang 7 masasamang bituin. Bakit? Ayaw mo bang mamatay itong si David? Tumingin si Keisha Shingjun kay Zhu Jishan na may kainahinala. Siyempre gusto kong patayin si David, pero kailangan kong ibalik ang ulo ni David. Paliwanag ni Zhu Jishan. Nagbago ang mukha ni Keisha Shingjun nang makitang pupugutan na ni Zhu Jishan ang ulo ni David. Kung walang ulo si David, hindi niya mai-ehersisyo ang katawan ng papay. Sana ang pinuno ng alyansa, itong si David, ay sumuko na ako, kaya kung paano haharapin itong David, dapat ay mayroon akong huling salita, tulad ng isang magandang material sa paglilinang ng katawan, isang pangungusap lamang, hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. Para sa wala. Si Keisha Shingjun ay tumingin kay Zhu Jishan na labis na hindi nasisiyahan at sinabi. Sumimangot si Zhu Jishan, hindi niya inaasahan na lalabanan siya ni Keisha Shingjun at susundin ang kanyang utos. 7 Fin Lord, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan, ngunit mayroon akong isang demonyong reincarnation dito. Malungkot ang mukha ni Zhu Jishan. Nang makitang binanggit ni Zhu Jishan ang magic order, ibinuka ni Keisha Shingjun ang kanyang bibig ngunit hindi umimik. Kahit na puno ng sama ng loob ang kanyang mukha, hindi siya naglakas loob na mabangga ang tuktok ng tuktok ni Zhu Ji. Nang makitang hindi nagsalita si Keisha Shingjun, ngumiti si Zhu Jishan ng may kasiyahan, makatiyak ka, hahanap ako ng paraan para magpadala sa iyo ng ilang marquises, hayaan mong pinuhin ang bangkay, at hayaan din ang mga tao na bigyan ka ng dugo.
Nagpadala ang autopsy ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan sa nakaraan. Ang Zujishan ay isang kombinasyon ng biyaya at lakas. Alam niya na sa sarili niyang lakas, kung walang magic order, wala sa mga masasamang magsasaka na ito ang handang makinig sa kanya. Kung gayon, salamat mga kaalyado. Nang makitang nangako si Zujishan ng mga benepisyo, nagpakita si Kisha Shingjun ng nasisiyahang ekspresyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay biglang tumawa si David na kanina pa nakatingin sa kawalan at tila bangkay. Ganun na lang ba kadaling tanggalin ang ulo ko? Sabi ni David na may mapaglarong ekspresyon. Biglang nagsalita si David, dahilan para biglang sundan ni Zujishan si Kisha Shingjun. Nagmamadaling lumingon ang dalawa kay David at nakita nilang nagniningning ang mga mata ni David sa mga sandaling ito, isa siyang ordinaryong tao, at walang bakas ng kontrol. Tumingin si Zujishan kay Kisha Shingjun na may kahinahinalang, anong nangyayari? Ang mukha ni Kisha Shingjun ay puno ng pagkalito, at pagkatapos ay bigla niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, siguro ang espiritual na kapangyarihan ng batang ito ay nakala sa mga tanikala at hinayaan akong pumunta. Pagkatapos noon, kumulo ang itim na ambon mula sa mga kamay ni Kisha Shingjun at agad na binalot muli si David dito. Muli ay nagkaroon ng galit na galit. Si Zujishan at ang matanda ay nagmamadaling tinakpan ang kanilang mga tainga. Lahat sila ay nakaramdam ng isang alon ng kawalang tatag ng pag-iisip nang marinig nila ang mga hiyawa na may kasamang espiritual na pag-atake. Sa tingin mo talaga makokontrol ako ng simpleng evil spirit technique na ito? Napakawalang muwang. Malamig na sumingot si David at biglang bumuka ang bibig. Ang itim na ambon na nakapalibot kay David ay agad na hinigop sa katawan. Hanggang sa masipsip ang lahat ng itim na ambon, si David ay pinunasan ang kanyang bibig ng may kasiyahan. Kabanata 1382. Ang mga masasamang espiritong ito ay mabubuting bagay, ngunit hindi sila maaaring sayangin. Bahagyang ngumiti si David sa 7 masasamang bituin. Sa pagkakataong ito, napatulala si Kisha Shingjun. Ang masasamang espiritong ito ay lubhang nakakalason, at umaatake din sila ng may kakilakilabot na espiritual na kapangyarihan, ngunit tila hindi ito pinansin ni David, at hinihigop pa ang mga masasamang espiritong ito sa kanyang katawan. Paano ito posible? Ang 7 evil stars ay natulala, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. 7 Fiend Lord, ito ba ang iyong kakayahan? Tumingin si Zujishan kay Kisha Shingjun na may hindi kasiya siyang mukha at nagtanong. Sa sandaling ito, hindi nauunawaan ng 7 evil stars kung anong uri ng pagsasanay ang ginagawa ni David, at wala siyang sagot sa kanyang sariling espiritual na pag-atake ng kapangyarihan. Hindi na ako naniniwala. Pagkatapos magsalita ni Kisha Shingjun, diretso niyang pinulot ang bote ng porselana at pagkatapos ay biglang ibinuhos sa kanyang bibig. Sa isang iglap, may dagwang amoy, at ito pala ay dugo ng tao. Nakita ko ang dugo ng tao na umaagos sa mga sulok ng bibig ni Kisha Shingjun, at mukhang nakakatakot. Sa dugo sa kanyang tiyan, ang aura ni Kisha Shingjun ay naging lubhang nakakatakot. Parang nagbago ang tao, pati ang hininga sa katawan niya ay nagbago. Nang makita ito, sumimangot si David at tumaas ang kanyang nakamamatay na aura, Exishu, Dam. Sa tingin ko ang demonyo ay ikaw. Niyakap ni Kisha Shingjun ang itim na ambon, umungal ng mapagpakumbaba, at direktang inatake si David. Ang hangin ay napuno ng tunog ng pagkabasag ng langit, at isang tunog na parang matalim na sipol ang nagmumula sa bibig ng 7 diablo. Napakatagos ng ganoong tunog na tila nakakabasag ng eardrums. Tahimik na tumayo si Chen Jing at tinitigan si Kisha Shingjun na may malamig na mga mata. Pagdating ni Kisha Shingjun sa kanyang harapan, hinampas ito ni David gamit ang kanyang palad. Ang katawan ni David ay naglalabas ng malambot na puting liwanag. Boom! Sa isang maaraw na araw ay may isang tunog na parang kulog na sinundan ng isang flash ng puting liwanag. Ang katawan ni Kisha Shingjun ay lumipad palabas sa isang iglap, at ang itim na ambon ay patuloy na tumaas mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ang mga itim na ambon na ito ay tumaas sa kalangitan at nawala sa isang iglap ng walang bakas. Ano? Ang Lord of the 7 Evil Stars ay nagpakawala ng galit na galit. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng puting liwanag, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nilalamon ng galit na galit. Sa huli, tuluyang nawalan ng boses si Kisha Shingjun, at ang buong katawan ni Kisha Shingjun ay nabaluktot na parang bola, at ang mga skeletal muscle sa kanyang katawan ay nagkontrata din hanggang sa limitasyon. Namatay ang 7 Fiends Lord, at ang kamatayan ay napakalungkot.
Sa pagtingin sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Keisha Shingjun, nagbago ang mukha ni Zhu Jishan, hindi ko alam kung galit ba o takot. Tulad ng para sa matanda sa tabi ni Zhu Jishan, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot, at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay David. Ngayon ay sa iyo na. Nang patayin ni David si Keisha Shingjun, malamig niyang tiningnan si Zhu Jishan, gusto kong pumunta sa Kyoto para hanapin ka, pero ayaw kong ikaw mismo ang pumunta sa pinto. Inalis ni Zhu Jishan ang tingin kay Keisha Shingjun at pagkatapos ay malamig na tumingin kay David, hindi tiyak kung sino ang mamamatay ngayon, huwag masyadong mayabang. Pagkatapos noon, nagsimulang kumurap ang katawan ni Zhu Jishan at dahan-daang lumutang ang kanyang katawan. Alam niya na sa labanan ngayon ay kailangan niyang ipaglaban ang lahat, kaya pinakilos ni Zhu Jishan ang lahat ng kanyang hininga mula sa simula. Nang makita ito, hindi nang ahas si David na baliwalain ito. Ang kanyang katawan ay napuno ng gintong liwanag, at ang kanyang buo na gininto ang katawan ay kumikilos, at ang mga piraso ng nakasisilaw na kaliskis ay tumakip sa buong katawan ni David. Pinakilos din ni David ang kapangyarihan ng dragon sa katawan. Sa sandaling ito, si David, na may mga eskarlate na mata sa kanyang mga mata, ay tumingin kay Zhu Jishan na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Hanggat mapatay niya si Zhu Jishan, may iligtas niya si Sonya. Kaya ngayon dapat mamatay si Zhu Jishan. Kailangan ding lumabas ni David, sa pagkakataong ito silang dalawa ay lumaban hanggang sa kamatayan. Kabanata 1383. Naramdaman ni Zhu Jishan ang layuning pumatay sa katawan ni David at kumunat ang noo. David, magsasaka ba ang anak mo? Tanong ni Zhu Jishan kay David. Mabilis na nadagdagan ni David ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, at malinaw na nabutas siya sa kanyang dibdib, ngunit buhay pa rin at maayos si David, kaya may mga pagdududa si Zhu Jishan. Nang makita si Zhu Jishan na nagsasalita tungkol sa cultivator, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni David, ngunit hindi niya sinagot si Zhu Jishan. Hindi sinabing oo at hindi sinabing hindi. Sa halip, malamig niyang sinabi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, kung gusto mo akong patayin, gawin mo lang. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni David ang pagharap kay Zhu Jishan. Sa pagharap sa pag-atake ni David, si Zhu Jishan ay hindi nang ahas na maging pabaya, at ang kanyang hininga ay agad na sumabog, na nananawagan sa panloob na lakas ng kanyang buong katawan upang balutin ang kanyang katawan. Alam ni Zhu Jishan na hindi masama si David dahil sa lakas ng kanyang gininto ang katawan. Kung ito ay isang engkwentro ng dalawang tao, kailangan niyang maging handa. Boom! Ang isang simple at matinding pag-crash na walang magarbong mga galaw ay ang pinaka-basic at marahas na pag-crash. Ang nakakatakot na aura ay agad na nawala sa epekto, at ang mga matatanda ng Martial Arts Alliance sa gilid ay agad na natigilan sa aura na ito. Ilang sandali ay nagkaroon ng maraming hangin, lumilipad na buhangin at mga bato, at maraming mga puno mula sa buong kagubatan ang napunit sa kanilang mga ugat. Sa isang kisap lang ng mata, naghagis sila ng 12 suntok sa isa't isa, bawat isa ay tumatama ng buong lakas, na nagpalakas ng tunog. Si David ay naging mas matapang sa labanan, at ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay patuloy na nagniningning, at hindi siya natatakot kay Zhu Jishan. Sa kabilang banda, ang mukha ni Zhu Jishan ay madilim at malamig, at ang kanyang puso ay lalong natakot. Sa loob lamang ng ilang araw, ang bilis ng paglaki ng kapangyarihan ni David ay nagpang-inag kay Zhu Jishan sa takot. Bagamat nakakita siya ng isang mahuhusay na henyo, hindi siya mabilis na umunlad. Ngayon ay makatitiyak si Zhu Jishan na si David ay isang magsasaka, kung hindi, ang lahat ng nangyari kay David ay hindi maipaliwanag. Joy! Sige na! Umungol si David, at pagkatapos ay sumuntok siya, at umuungal ang isang nakakatakot na hangin ng kamao. Si Zhu Jishan ay sumimangot, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit, at si David ay nakipag-away sa kanya sa mahabang panahon, at ginamit niya siya bilang isang bato. Isang bagay na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Malakas na sigaw ni Zhu Jishan at saka siya sinampal. Boom! Isa pang nakakabinging tunog. Ding ding ding. Agad na napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni Zhu Jishan, at ang lakas ng katawan ni Zhu Jishan ay agad na nabasag. Si Zhu Jishan ay malamig na tumingin kay David, at ang kanyang mga mata ay nanlamig at nanlamig. Sa kabilang banda, ang mga mata ng matatanda ng Martial Arts Alliance ay napuno ng pagkabigla. Nasa page siya pero tinitignan talaga. Si David ay nakikipag-away kay Zhu Jishan, na tila napaka-relax, habang si Zhu Jishan ay mukhang medyo nahihiya. Hindi na magkaparehas ang dalawa in terms of strength and psychology. Sa sandaling ito, naunawaan din ito ni Zhu Jishan.
Ngayon si Zujishan ay walang laman sa kanyang isipan, at mula sa puntong ito, natalo siya kay David. At kung titingnan mo si David ng ganoon, malinaw na ito ay isang pamatay na hakbang. Tapos na ang araw at hindi ako natatakot na marami ka pang nalalaman. Nang matapos magsalita si Zujishan, kumislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay isang itim na gintong liwanag ang nagsimulang kumislap sa dibdib ni Zujishan. Ang liwanag na ito ay nagmula sa orb sa mga braso ni Zujishan. Hindi nagtagal, tila nagkaroon din ng armor layer si Zujishan, at ang armor layer na ito ay kumikinang ng itim at gininto ang liwanag, na napapalibutan ng itim na ambon na may mga bakas ng itim na ambon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, hindi ko inaasahan na ang pinuno ng iyong prestihiyosong Martial Arts Association ay magsasanay ng masamang sports, at ikaw ay isang masamang magsasaka. Tila ang buong Martial Arts Federation ay naging tahanan na ng mga masasamang magsasaka. Hindi nagsalita si Zujishan, ngunit tinitigan si David na may nakamamatay na ekspresyon. Kabanata 1384. Ngunit sa sandaling ito, ang elder sa gilid ng Martial Arts Association ay nagulat nang makita ang biglaang paglitaw ng armor ni Zujishan. Ang hindi niya inaasahan ay ang pinuno ng kanilang alyansa ay isang masamang cultivator. Isang masamang espiritu na nakabalot sa baluti na ito, ramdam niya ito mula sa malayo. Ang matanda ay tumingin kay Zujishan nang hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo ng diretso sa malayo. Bagamat si Zujishan ang pinuno ng alyansa, siya rin ay kasalukuyang isang masamang magsasaka. Ang elder na ito ay hindi handang magtrabaho para sa masasamang magsasaka. Humph! Malamig na ngumuso si Zujishan at saka sinampal ng palad ang tumatakas na elder. Ang Black Chi ay bumaril mula sa palad ni Zujishan sa isang iglap at direktang tumago sa likod ng matanda. Wala nang oras para sumigaw ang matanda, namatay na lang siya. Kung alam mo ang sikreto ko, mamamatay ka. Matapos patayin ni Zujishan ang matanda, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay David. Ang tanga mo sa mundo ng martial arts, ngayon sasabihin ko sa'yo ang lasa ng pagsasamantala. Nagngangalit si David, sumirit ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Zujishan. Bang bang bang. Nabaliw si David at ibinato ang kanyang mga kamao kay Zujishan. Ang kapangyarihan ng dragon ay napapalibutan ng magkabilang kamao, at bawat kamao ay may kapangyarihan ng 10,000 jin. At ang Zujishan na iyon ay hindi umiwas at umiwas, ngunit marahas ding sinaktan at binasag si David. Ang dalawa sa kanila ay baliw na umatake sa isa't isa ng harapan. Naglalaban sila, naubos ang lakas ng isa't isa at nasira ang sandata ng isa't isa. Hindi nila alam kung ilang suntok ang kanilang nataman. Sa sandaling ito, maging ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David o ang itim na gintong baluti ni Zujishan, lahat sila ay nasira. Hindi nagtagal, ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David ay nagsimulang bumagsak at nawala, at ang itim at gintong baluti ni Zujishan ay gumuho na rin, at may mga bitek sa kanyang katawan. Boom! Sa ikalawang suntok, tuluyang nawala ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David. At ang itim at gintong baluti ni Zujishan ay agad na nahati at nawala ng walang bakas. Pareho silang humihinga ng malalim, at ang noo ni Zujishan ay puno pa rin ng malamig na pawis. Makikita na ang paghaharap ay nagdulot ng malaking paggasta ng pisikal na lakas. Ngayon ay ipapatikim ko sa iyo ang pagkadismaya. Nakatingin kay Zujishan na humihinga ng malalim, malamig na sabi ni David. Ngunit nang matapos magsalita si David, tumawa si Zujishan. David, masyado kang mayabang. Hindi magandang maging masyadong mayabang sa murang edad. Kahit magsasaka ka, anong magagawa mo? Papatayin kita ngayon. Malakas na tumawa si Zujishan, at pagkatapos ay isang itim na ilaw ang kumislap sa kanyang dibdib, at hindi nagtagal ay muling bumalot sa kanyang katawan ang sirang baluti sa katawan ni Zujishan. Laking gulat ni David nang makitang may kakayahan ang Zoo Mountain na lumikha ng baluti. David, nagulat ka ba? Nakangiting tumingin si Zujishan kay David, masasabi ko sa iyo na ang aking baluti ay hindi nangangailangan ng kaunting enerhiya sa akin. Kung may kakayahan kang i-crack ito, magagawa ko ito. Siya ay ipinanganak muli. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo para basagin ang sandata ko. Pagkatapos magsalita, tumalon ng mataas si Zujishan at pinalo ng malakas si David. Kumunat ang noo ni David, nakakuyom ang kanang kamay sa kamao, at isang gintong liwanag ang kumislap sa itaas ng kamao niya. Banal na kamao ng liwanag.
Bagamat nawala ni David ang kanyang hindi masisirang gininto ang katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Marahas niya itong sinaktan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap. Agad na umatras ng ilang hakbang ang katawan ni Zhu Jishan, at sunod-sunod ding umatras si David, pagkaraan ng 12 hakbang pabalik, saka lang niya napatitag ang kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa si Zhu Jishan sa kanyang mukha. David, gusto kong matikman ang lasa ng pang-aabuso, ngunit sa kasamaang palad ay wala kang kakayahan na iyon. Pabirong sabi ni Zhu Jishan. Kabanata 1385. Well, wala na ako sa mood makipaglaro sayo. Huminga ng malalim si David na sinundan ng isa sa kanyang kanang kamay. Agad na lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa mga kamay ni David. Nang lumitaw ang Dragon Slaying Sword, ang nakapaligid na mundo ay tila nagbago agad ng kulay. May dumadagandong na tunog mula sa Dragon Slaying Sword, na parang nagdulot ito ng uhaw sa dugong dagandong. Tiningnan ni Zhu Jishan ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David at naramdaman ang hininga ng Dragon Slaying Sword, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Huminga ng malalim si David, at nagsimulang kumulo ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Swordsmanship of the Nine Shadows, First Sword. Itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay umangat ang kanyang katawan sa hangin. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nilaslas mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang malaking sword glow ay agad na lumipat patungo sa Zuji Mountain. Boom! Marahas na naglaslas si Janmang sa harap ni Zhu Jishan, at isang malalim na bangin ang agad na lumitaw sa lupa. At mabilis na umatras ang figure ni Zhu Jishan, pagkatapos ay gumulong-gulong ang tamad na asno, karapat-dapat na umiwas sa espada ni David. Sa sandaling ito, si Zhu Jishan ay lubos na napahiya. Kahit na hindi siya tinamaan ng espada, ang malaking sword energy ay nag-iwan pa rin ng mga puting marka sa kanyang armor. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhu Jishan kay David. Alam niya ang sarili niyang lakas at natatakot siya na hindi siya mapapantayan ni David. Noong una ay inaway siya ni David, ngunit nagsanay lang siya sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Zhu Jishan ay walang yabang ngayon, nagmamadali siyang bumaba sa lupa, tumalikod at tumakbo. Sa sandaling ito, ang karapat-dapat na pinuno ng Martial Arts Alliance ay parang isang nawawalang aso, lumiliko at tumatakbo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ganoon kadaling umalis. Malamig na sumangot si David, tumalon, at pagkatapos ay iwinagayway muli ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Nine Shadow Swordsmanship, Second Sword. Isang puting sword beam ang bumaril mula sa Dragon Slaying Sword at dumiretso sa tumatakas na si Zhu Jishan. Bagamat tinalikuran ni Zhu Jishan si David, naramdaman pa rin niya ang panganib. Hindi siya naglakas loob na lumingon, kaya tumalon lang siya sa gilid sa desperasyon. Paf! Iniwasan ni Zhu Jishan ang nakamamatay na suntok, ngunit ang liwanag ng espada ay dumaan sa kaliwang braso ni Zhu Jishan at agad na pinutol ang kaliwang braso ni Zhu Jishan. Bumulwak ang dugo, at napangiwi si Zhu Jishan sa sakit. Hindi na lang siya naglakas loob na huminto at wala man lang oras para pigilan ang pagdurugo. Tumalon siya ng ilang beses at nawala sa kakahuyan. Hinawakan ni David at tumingin sa kaliwang braso na bumagsak sa lupa na may intensyong mamamatay tao sa kanyang mga mata. Kahit makarating ako sa iyong kabisera, papatayin kita sa ilalim ng espada. Isang mapusyaw na asul na apoy ang kumislap sa palad ni David sa isang iglap, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay upang malinis ang kaliwang braso ni Zhu Jishan. Kasabay nito, si Zhu Jishan ay nasa matinding sakit at tumakbo palayo ng 12 kilometro. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapatla, at walang bakas ng dugo. Napansin ni Zhu Jishan na hindi naabutan ni David, umupo siya sa ilalim ng puno at huminga. Sa pagtingin sa kanyang putol na braso, si Zhu Jishan ay puno ng galit. Dapat mong malaman na kapag nawala ang iyong kamay, ang kapangyarihan ni Zhu Jishan ay lubos na mababawasan. Ngayon ay hindi na siya ang kalaban ni David, not to mention David, I'm afraid that the half-step marquis will be hard to deal with. David, kung hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito, isinusumpa kong hindi ako tao. Galit na umungol si Zhu Jishan. Dahan-daang bumangon, tumingin si Zhu Jishan sa direksyon ng Kyoto, ngunit hindi pumunta sa direksyon ng Kyoto. Alam niyang dead end lang ang pagbabalik sa Kyoto. Kung gusto niyang maghiganti ngayon, kung gusto niyang patayin si David, kailangan niyang maghanap ng katulong. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumalikod si Zhu Jishan at nagtungo sa timog.
Hindi kalayuan dito sa timog ay ang walang katapusang dagat. Sumakay si Zujishan sa bangka at tumulak sa kailaliman ng dagat. Kabanata 1386. Kyoto, ang gateway sa Martial Arts Alliance. Tahimik na nakatayo rito si Chenjing, binalak niyang pumasok sa Martial Arts Alliance at iligtas si Sonya. Ang kamay ni Zujishan ay naputol ng mag-isa, kaya hindi na kailangang matakot dito. Mahigpit na hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword, at handa na ang kanyang gininto ang katawan. Sa ngayon, si David ay parang Diyos ng pagpatay, puno ng mamamatay tao na aura. Pero papasok na sana si David sa Martial Arts Alliance, bigla siyang tinapik sa balikat. Biglang ibinalik ni David ang kanyang kamay at hinampes ito ng kabilang palad. Nang makita niya ang nakabangga sa kanya ay agad siyang tumigil. Sumipol ang hangin, at kahit na huminto si David sa oras, pinaramdam niya sa kabilang partido ang matinding kirot sa kanyang balat. David, ang lakas talaga ng anak mo. Pinunasan ni Xingjun ang kanyang mukha at sinabi kay David. Captain Xing, anong ginagawa mo dito? Kakaibang tanong ni David. Siyempre hinanap kita. Matagal ka nang hinihintay ni Mr. Shi na makapasok muli sa Martial Arts League, kaya hayaan mo akong ibalik ka. Sabi ni Xingjun. Paano nalaman ni Mr. Shi na nakabalik na ako sa Kyoto? Bahagyang kumunat ang noo ni David, ngunit hindi nagtagal ay mariing sinabi, hindi na ako babalik, kailangan kong iligtas ang aking kasintahan. Sa pagtingin sa matatag na hitsura ni David, walang magawa si Xingjun, alam ni Mr. Shi na tiyak na magiging matigas ang ulo mo, kaya sasabihin ko sa iyo na kung nasa Martial Arts League ka sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka, huwag mong isipin iyon. Sa iyo ay walang kamatayan ng katawan, ang iyong maliit na sikreto, alam ng maraming tao. Saglit na natigilan si David at hindi makapaniwalang tumingin kay Xingjun. Dahil sa tinging ito ay tumingin si Xingjun kay Mao. Huwag mo akong tignan ng ganito, ito ang pinakiusapan ni Mr. Shi na sabihin ko sayo, anong mga sikreto mo, hindi ko alam. Mabilis na ikinaway ni Xingjun ang kanyang kamay at sinabi. Hindi nagsalita si David, labis na nabigla ang kanyang puso, at ngayon ay nagsimula na siyang magduda sa pagkakakilanlan ni Mr. Shi. Hindi kaya si Mr. Shi ay isa ring makapangyarihang immortal cultivator. Ako ngayon ay isang magsasaka sa nascent soul world. Hindi ba't nararapat na banggitin ang kahariang ito sa mga mata ni Mr. Shi? Hindi maintindihan ni David, at mas lalong hindi maintindihan kung bakit ginawa ito ni Mr. Shi. Maya-maya, tumango si David at pumayag na sumama kay Xingjun. Pag-alis niya, nilinggan ni David ang Martial Arts Alliance, Sonya, huwag kang mag-alala, ililigtas kita maya-maya. Sinundan ni David si Xingjun sa tila ordinaryong bakuran. Medyo naguluhan si David. Kadalasan kapag nakikita niya si Mr. Shi, lagi siyang nasa Guardian Pavilion. Paano siya napadpad sa ganitong lugar sa pagkakataong ito? Captain Xing, para saan mo ako dinala dito? Naguguluhang tanong ni David. Siyempre gusto kong makilala mo si Mr. Shi. Sagot ni Xingjun. Hindi nagtanong si David at sinundan si Xingjun sa kwarto. Pagpasok sa silid, nadama ni David na ang ordinaryong bahay na patio ay hindi simple, dahil pakiramdam niya na ang nakapalibot na patio ay puno ng espiritu, at mayroong maraming mga nakatagong organo at mga porma sayon. Dito nakatira at nagtatrabaho si Mr. Shi. Ito ang unang pagkakataon ni David dito. David, maupo ka muna, darating si Mr. Shi saglit. Nagbuhos si Xingjun ng tsaa para kay David at sinabing. Salamat, Kapitan Xing. Mabilis na kumuha si David ng isang tasa ng tsaa at sinundan si Xingjun upang magpasalamat sa kanya. Tiningnan ni Xingjun si David ng makahulugan, pagkatapos ay lumabas ng silid at isinara ang pinto. Ngunit nang isara ni Xingjun ang pinto, biglang yumanig ang bahay, at pagkatapos ay nakarinig siya ng dumadagendong na tunog. Kumunat ang noo ni David, sa kamarahas na nagbago ang mukha, at bigla siyang bumangon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ngunit sumugod lang sa pinto, nakita ko na lang ang isang bakal na gate, na agad namang nagsara ng pinto. Pagkatapos ay lumitaw ang isang madilim na puting liwanag sa paligid, tulad ng isang kortina ng liwanag, na isinara si David sa silid. Nang makita ito, biglang itinaas ni David ang kanyang kamay at pinalakpakan ito. Boom! Sa pagsabog, agad na tumalbog ang katawan ni David. Noon lang napagtanto ni David na bawal pala ang buong kwarto at hindi siya pwedeng magmadaling lumabas. Kabanata 1387. Xingjun, anong ibig mong sabihin?
Galit na umungol si David, saka hinawakan ang dragon sword sa kanyang kamay at saka marahas na hinampas ang bakal na gate sa kanyang harapan. Klang! Nakakabingi ang napakalaking tunog, ngunit ang nakakatakot na ganting atake ay nagpa-atres ng paulit-ulit kay David, at ang bibig ng tigre ay namamanhid. Ang nakakatakot na espadang ito ay pumutol lamang ng maliit na puwang sa bakal na tarangkahan. Nakita ni David na may siwang sa pinto ang bakal, kaya't muli siyang naglaslas ng espada. Katok 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 katok. Nagkaroon ng isa pang dagindong, at maraming maliliit na bitek sa itaas ng pinto ang bakal, ngunit sa sandaling ito, umaagos na ang dugo sa bibig ng tigre ni David. Ang buong bahay sa ilalim ng desperadong pambubugbog ni David ay patuloy na nanginginig. Si Xingjun ay nakatayo sa bakuran, tinitingnan ang patuloy na nanginginig na bahay, nakikinig sa dagindong ni David, ang kanyang mukha ay naging medyo hindi mabata. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw ang figure ni Mr. Shi at tumayo sa tabi ni Xingjun. Mr. Shi, kami ay... Hindi naintindihan ni Xingjun ang ginagawa ni Mr. Shi at kung bakit gusto niyang arestuhin si David. Huwag mo siyang palabasin nang wala akong utos. Hindi nagpaliwanag si Mr. Shi, at pagkatapos ng malamig na pagbigkas ng pangungusap, tumalikod siya at umalis. Napabuntong hininga si Xingjun at tuluyang tumalikod at umalis dito. Sa mga sandaling ito, desperado pa rin ang paglalaslas ni David, kahit punong-puno ng dugo ang kanyang bibig, hindi siya sumuko. Sa wakas, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay ganap na naubos, hindi na niya maputol ang espada, at si David ay bumagsak sa lupa. Bakit? Daing ni David, gusto niyang malaman kung bakit ganito, kung bakit niya ikinulong ang sarili. Noong sobrang nanlumo si David, bigla niyang naalala na mayroon pa pala siyang Chenkun Circle, isang space-time magic tool na magpapahintulot sa kanya na makatakas mula rito. Mabilis na kinuha ni David ang Chenkun Circle mula sa storage ring at dali-dali itong itinapon sa hangin. Ngunit ang space-time na black hole ay hindi lumitaw, at ang bilog ni Chenkun ay nahulog sa lupa, na gumawa ng isang matalim na tunog. Itong ipinagbabawal na kapangyarihan, kahit ang space-time magic tool na ito ay hindi magagamit. Naupo uli si David na walang magawa, nanlumo ang mukha. Sa loob ng Kyoto Budo Alliance. Una sa lahat, sa itaas ng bulwagan ay may nakaupong isang nagbabantang tao na nagpapalabas ng isang nakakatakot na mamamatay tao. Mayroong higit sa 100 itim na nakadamit na tao sa magkabilang gilid ng bulwagan, lahat ay nagtatago sa ilalim ng itim na damit. Dahil sa mga itim na damit, hindi makita ang mga mukha ng mga taong ito. Ang mga itim na suit na isinusuot ng mga taong ito ay may pabilog na pattern sa gitna, at ang mga pattern na ito ay nakikilala sa pamamagitan ng kulay. Ang ilang mga itim na linya ay tanso sa gitna, ilang pilak na kulay abo at ilang gintong dilaw. Ang bawat kulay ay kumakatawan sa ibang lakas at estado ng mga itim na damit. Saan napunta ang basura ni Zhu Shenshen? Malamig na tanong ng makapangyarihan sa lahat na nakaupo sa upuan ng Panginoon. Daneng, nagpunta si Zhu Jishan sa Panglay Island, dapat siyang humingi ng tulong. Magalang na sabi ng Black Gold Cloak. Sa huling minuto ng basurang ito, may nakikita akong pintuan. Malamig na ngumuso si Daneng, ngayon kailangan mong pabilisin ang paglikha ng mga kampyon. Kailangan natin ng mas malakas na kinatawan sa mundo ng martial arts. Tungkol naman sa Blessing Mountain na ito, bibigyan natin siya ng pagkakataon. Naiintindihan. Tumango ang itim at gintong balabal. Pagkatapos ng shockwave, nawala ang nakakatakot na nakamamatay na aura, at umalis din ang makapangyarihan. Nang makaalis si Daneng, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang lahat. Narinig mo ba ang sinabi ng dakilang guro? Tumingin si He Jinpao sa lahat at malamig na nagtanong. Makinig kang mabuti. Sabay-sabay na sagot ng ibang mga lalaking nakaitim na damit. Pagkatapos ang itim na gintong balabal ay tumingin sa itim na tansong balabal at sinabi, manatili ka sa alyansa ng martial arts, kailangan mong tulungan si Zhu Jishan at lumikha ng higit pang mga kampyon. Sumunod ang mga nasasakupan. Sabi ng itim na tansong balabal sa paos na boses. Hindi nagtagal, umalis ang lahat ng taong nakaitim na damit, at tanging ang itim na tansong balabal ang naiwan na nakatayo sa bulwagan. Ang isang itim na tansong balabal ay dahan-daang naghubad ng kanyang itim na balabal, na nagpapakita ng isang makatarungan at maselang mukha. Kung nakita ni David ang taong ito, tiyak na magugulat siya. Kabanata 1388. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ningji, na matagal nang nawawala.
Sa sandaling ito, si Ningji ay isinilang na muli, at ang kanyang katawan ay may aura ng pambabae, at ang kanyang balat ay mas magaan at mas matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na gaya ng dati. David, hindi mo akalain na sasali si Ningji sa Martial Arts Federation. Hindi mo akalain na makokontrol ko ang buong Martial Arts Federation. Malisyoso ang mga mata ni Ningji, at bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Okay, stop being a narcissist. Do your own thing. You need to remember who gave you everything you are now. Biglang may namamaos na boses sa isip ni Ningji. Ang ngiti sa mukha ni Ningji ay agad na nawala, at pagkatapos ay naging lubhang magalang. Nakikita ko. Magalang na tumango si Ningji at saka naglakad patungo sa likod bahay ng Martial Arts Alliance. Senior, maaari ko bang tanungin kung ang mga taong nakaitim na nasa pulong ay kapareho ko? Habang nasa daan, curious na tanong ni Ningji. Noong ngayon pa lang ang pagpupulong, hindi si Ningji, kundi ang kaluluwa sa kanyang katawan, ngunit may kaunting kamalayan si Ningji sa oras na iyon. Kaya na-curious siya ngayon kung lahat ba ng mga taong ito ay katulad niya, na may mga kaluluwa. Remember what I said, you're nothing but a corpse. Without you, I can totally find a replacement. Gawin mo ang iyong bagay, huwag magtanong kung ano ang hindi mo dapat o hindi ako tatutol na lumunin ang iyong kaluluwa at hanapin muli ang master. Isang masungit at galit na boses ang lumabas sa isip ko. Sa sobrang takot ni Ningji ay hindi na siya naglakas loob na magsalita at dumiretso sa kuweba ng Martial Arts Alliance. Mahusay na binuksan ni Ningji ang piitan at pagkatapos ay pumasok sa isang napakalihim na silid. Bumukas ang pinto ng silid at apat na hubad na binata ang nakaupong naka-cross-legged sa ground farming. Sa harap ng apat na tao ay isang bagong gamit na tubo ng karayom na may bakas pa ng dugo. Nang marinig nilang apat na may paparating, agad nilang binuksan ang kanilang mga mata at tumayo, pagkatapos ay magalang na tumango kay Ningji. Tumingin si Ningji sa apat na tao sa kanyang harapan, na puno ng init ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang mabilis na lumalakas ang kapangyarihan ng apat na tao sa kanyang harapan na malapit na nilang malampasan siya. Tila, pagkatapos makita ang paninibugho ni Ningji, isang matandang boses ang tumunog sa kanyang isipan, ang nakakatakot na bloodline ng batang iyon ay talagang makapangyarihan, at sa maikling panahon, ang apat na taong ito ay naging mga piraso ng kapangyarihan ng WoW. Sa kalaunan, ang apat na taong ito ay makakatagal ng isang araw sa mundo ng martial arts ng Kyoto. Pero malakas na sila ngayon, at mga puppet lang sila sa awa ng iba. Gusto mo bang maging katulad nila? Hindi, ayoko. Paulit-ulit na umiling si Ningji. Ang pamilya ni Pitki ay naghahanap ngayon ng kaso. Kung wala si Zujishan, ikaw ang tanging may pananagutan sa mga gawain ng Martial Dao Alliance. Ilagay ang apat na taong ito sa pagsubok at oras na para lumitaw sila. Utos ng matandang boses kay Ningji. Nakikita ko. Tumango si Ningji. Pagkatapos, naglabas si Ningji ng isang bagay na parang selyo, pagkatapos ay isang itim na ilaw ang kumislap sa selyo. Hinawakan ni Ningji ang selyo at pinadilim ito ng direkta sa dibdib ng apat na tao sa kanyang harapan. Isang pagsabog ng usok ang tumaas, at pagkatapos ay isang napakalinaw na pabilog na pattern ang lumitaw sa dibdib ng apat. At ang pattern na ito ay eksaktong kapareho ng pattern sa dibdib ng mga itim na damit na ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Ningji sa silid. Matapos umalis sa sikretong silid na ito, nang dumaan si Ningji sa sanggang bahagi ng kalsada, bahagyang lumingon si Ningji para tingnan ang silid sa dulo ng pahina, medyo may kasakiman sa kanyang mga mata. Nakatingin lang ang mga mata ni Ningji, at biglang sumilay ang sakit sa kanyang isipan, dahilan para sumimangot kaagad si Ningji. Sabihin mo, huwag mong intindihin ang maliit na batang babae na iyon. Kung maglakas loob kang hawakan ang batang babae na iyon, hindi lamang ikaw, kundi ako ay mapapawi at hindi na ako isisilang muli. Binalaan ng matandang boses si Ningji ng mahigpit. Kabanata 1389. Sa sandaling ito, si Ningji ay labis na natakot na siya ay pinagpawisan ng malamig, at nagmamadaling isinantabi ang maliit na pag-iisip na iyon. Fully charged battery, fully charged. Unplugged charger. Alam niyang kahit anong isipin niya, hindi niya matatakasan ang kaluluwa niya sa katawan niya. Kaagad pagkatapos bumalik sa bulwagan, isang tao mula sa Martial Arts Alliance ang dumating upang mag-ulat. Hiniling ni Long Jingguo, ang pinuno ng pamilyang Long, na makita ang pinuno ng alyansa, ano ang dapat nating gawin. Ang taong mula sa Martial Arts Alliance ay nagtanong kay Ningji.
Narito ang matangkad na patriarka, pagkatapos ay anyayahan siya. Nang matapos magsalita si Ningji, diretso siyang umupo sa main seat. Dirdiretsong naglakad si Long Jingguo sa bulwagan na may hawak na dokumento sa kanyang kamay. Nang makita niya si Ningji na nakaupo sa main seat, agad siyang natigilan. Ningji. Bahagyang kumunat ang noo ni Long Jingguo, bakit mo ginagawa ito dito? Paano ang pinuno ng Union? Patriarch Long, mangyaring umupo. Bahagyang ngumiti si Ningji, sana wala na ang pinuno ng alyansa, ako na ngayon ang vice leader ng Martial Arts Association. Ano bang niloloko mo? Ngumuso si Long Jingguo, paano ka magiging isang nagdadalamhating aso, paano ka magiging deputy director? At saka, ang posisyon ng deputy director ay dapat pagdesisyonan sa pamamagitan ng pagboto, paano ka mapipili? Agad na nanlamig ang mukha ni Ningji nang marinig niya ang mga salitang, aso na nawala ng pamilya. Ito ang sakit sa puso niya. Sinira ni David ang kanyang pamilyang Ning, at ang kanyang mabuting anak ng pamilyang Ning ay naging isang nawawalang aso sa bibig ng lahat. Maaari mo akong tanungin, ngunit kailangan mong bigyang pansin ang paraan ng iyong pananalita. Nang matapos magsalita si Ningji, agad na tumaas ang aura sa kanyang katawan at labis na nabigitan si Long Jingguo. Si Long Jingguo ay isang veteranong sekta ng martial arts, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kay Zhu Jishan. Paano siya matatakot sa isang mabalahibong batang lalaki tulad ni Ningji? Kahit nabuhay pa si Ningdahay, hindi natakot si Long Jingguo, pati na si Ningji. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tol Jingguo, at isang maringal na aura din ang lumabas sa kanyang katawan at direktang bumati sa kanya. Gayunpaman, nang magsalubong ang dalawang hininga, naramdaman na lang ni Long Jingguo na humigpit ang kanyang katawan, at pagkatapos ay isang malaking puwersa ang nagtulak sa kanya pababa at napaupo siya sa upuan ng may kabog. Ang upuan sa ibaba niya ay agad na nabasag, na nagpahiya kay Long Jingguo. Gulat na tiningnan ni Long Jingguo si Ningji, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa maikling panahon na ito, mabilis na lumaki ang kapangyarihan ni Ningji. Ang Panginoon ng mahabang pamilya, sabi ko ako ang vice-presidente, ito ay isang palatandaan, maaari mong tingnan. Pagkatapos sabihin ito, naglabas si Ningji ng isang piraso ng puting jade na may nakaukit na ulo ng buhay na agila. Nang makita ni Long Jingguo ang jade, nagbago ang kanyang ekspresyon at sa wakas ay ibinato niya ito pabalik kay Ningji. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Long Jingguo, bahagyang itinaas ni Ningji ang kanyang bibig, Patriarch Long, gusto mo bang isagawa ang paglilitis sa pagkakataong ito? Tumango si Long Jingguo, oo, ito ay impormasyon. Inilagay ni Long Jingguo ang dokumento sa kanyang kamay sa mesa ni Ningji. Tiningnan ito ni Ningji nang walang pakialam, pagkatapos ay bahagyang sumimangot, Dragon Island. Oo. Ang isla ng Soolong na ito ay ang lupain ng aking pamilya ng dragon, kaya napakaangkop na masuri sa isla ng Soolong. Tumango si Long Jingguo at sinabi. Ngunit ang isla ng Soolong na ito ay naging ordinaryong isla na ngayon at isa ng destinasyon ng mga turista. Wala man lang mga mapagkukunan na mahahanap. Ano ang susubukan mo? Napakahusay ni Ningji para i-unlock ang Long Island. Noong panahong iyon, niloko niya si David na pumunta sa Long Island. Dahil dito, hindi siya nawala ng pera sa pagnanakaw ng manok. Nakuha din ni David si Long Jing. Wala siyang nakuha, at ininsulto niya si David. Bahagyang ngumiti si Long Jingguo, kahit na nawala ang dalawang yelo at apoy na dragon ng Soolong Island, may pagkasira pa rin sa ilalim ng isla ng Soolong, at walang nakapunta doon. Narinig ko na ito ay lubhang mapanganib, kaya ang pagsubok na ito, kailangan mo lamang hanapin ang mga piling tao ng nakababatang henerasyon. May mga guwo ba talaga? Hindi masyadong naniniwala si Ningji. Siyempre, kung ordinaryong isla lang, nandito ako para mag-apply para sa trial na ito, hindi ko ba gugustuhin na ang mga taong sumali ay pag-alitan ang Long family ko hanggang sa mamatay. Sabi ni Long Jingguo. Kabanata 1390. Tama ang akala ni Ningji, ang ganitong bagay ay hindi biro, napakaraming tao ang napupunta sa paglilitis, at lahat sila ay mga piling tao, kung wala, ang Long family ay mabaho sa mundo ng martial arts. Dahil dito, gusto rin ni Ningji na lumahok sa eksperimentong ito para makita kung anong mga relic ang nandoon para maitago ito ng mahabang pamilya ng mahabang panahon. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay malinaw na hindi angkop para sa isang pagsubok.
Patriarch Long, maaaring ipasa ng Martial Arts Alliance ang iyong aplikasyon, ngunit kailangan kong magrekomenda ng 4 na batang talento mula sa Martial Arts Alliance para lumahok. Ano sa tingin mo? Tanong ni Ning Ji kay Long Jingguo. Siyempre, walang problema. Ang layunin ng pagsubok na ito ay upang sanayin ang mga batang talento sa mundo ng martial arts, kaya ang mas maraming tao na lumahok, mas mahusay. Bahagyang ngumiti ang pamilya ni Pitcock. Nakita ni Ning Ji na pumayag si Long Jingguo, kaya inutusan niya ang isang tao na magdala ng selyo ng Martial Arts Alliance, at pagkatapos ay direktang nakatatak dito ang mga dokumentong dinala ni Long Jingguo. Gamit ang selyo ng Martial Arts Alliance, maipapakita ito ni Long Jingguo kay Mr. Shi. Hanggat ito ay opisyal na naaprubahan, ang pagsubok na ito ay opisyal na magpapatuloy. Kung sino ang lalahok, si Long Jingguo ay walang partikular na pangangailangan. Pagkatapos ng lahat, nang umalis ang mga taong ito, nagsisilbi lamang sila bilang mga mapagkukunan ni Long Xiao. Sa oras na iyon, nakuha ni Long Xiao ang mga kakayahan ng mga taong ito. Sa isang pagsubok, normal lang para sa ilang tao na mamatay. Kahit sino ang namatay, walang nagdududa sa kanilang pamilya ng dragon. Umalis si Tol Jingguo, at hinawakan ni Ning Ji ang selyo ng Martial Dao Alliance sa kanyang kamay, at ang buong tao ay nasa isang uri ng matinding tensyon. Ang pakiramdam na ito ay sobrang cool. Tumawa ng malakas si Ning Ji. Ang saya na hatid ng kapangyarihan ay nagpaibig kay Ning Ji. Hanggat ikaw ay masunurin, mas marami ka sa hinaharap, at kahit na muling itayo ang iyong pamilyang Ning ay ilang minuto lang. Isang matandang boses sa aking isipan ang biglang naalala. Senior, masunurin ako. Nagniningning ang mga mata ni Ning Ji, dapat niyang muling ayusin ang pamilya Ning at hayaang makita ito ng lahat sa mundo ng martial arts. Pavilion ng pagpapatupad ng batas. Hinihintay ni Mr. Shi si Long Jingguo. Pagkatapos matatak ni Long Jingguo ang selyo ng Martial Arts Alliance, nakipag-ugnayan siya kay Mr. Shi at walang tigil na dumaan. Hindi nagtagal, dumating si Long Jingguo na may hawak na dokumento sa kanyang kamay at magalang na ipinadala ito kay Mr. Shi. Hindi na lang binasa ni Mr. Shi at itinabi ang dokumento. Dahil sa pagkilos na ito, medyo nanikip ang puso ni Long Jingguo. Kung hindi pumayag si Mr. Shi, wala itong silbi kahit na tinatakan pa ito ng Martial Arts Alliance. Mr. Shi, ito ay impormasyon para sa ating extended family para sa paglilitis. Naaprubahan ito ng Martial Arts Alliance, kaya bulong ni Long Jingguo kay Ji. Shi. Gusto niyang tingnan ni Mr. Shi at bigyan sila ng pass. Huwag mong tingnan, maipapangako ko sa iyong mahabang pamilya ang isang pagsubok. Mahinang sabi ni Mr. Shi. Nang marinig ito ni Long Jingguo, agad siyang ngumiti at nagsabi, "Salamat, Mr. Shi. Pero may kondisyon ako." Nagpatuloy si Mr. Shi. Saglit na natigilan si Long Jingguo at agad na nagsabi, "Mr. Shi, magsalita ka." Ang pagsubok na ito ay nangangailangan din ng pakikilahok ni David. Sabi ni Mr. Shi. David. Natigilan si Long Jingguo. Hindi niya inaasahan na si Mr. Shi ang magsasalita ng diretso para kay David. Nang makita si Long Jingguo Chenmo, bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Shi, "Bakit, hindi ka sumasang-ayon?" Hindi. Paulit-ulit na ikinaway ni Long Jingguo ang kanyang mga kamay, ang pagsubok na lugar na ito ay lubhang mapanganib, at may malaking panganib. Natatakot akong may mangyari kay David. Sa katunayan, si Long Jingguo ay hindi natatakot sa isang aksidente sa David, ngunit isang aksidente sa Long Xiao. Kung tutuusin, hindi siguradong artista si David. Ang layunin ng eksperimentong ito ay payagan si Long Xiao na makuha ang mga kakayahan ng iba. Kung sasali rin si David, tiyak na maghihiganti si Long Xiao kay David. Kabanata 1391. At ang kasalukuyang lakas ni David ay hindi maarap. Kung talagang hindi minamaliit ni Long Xiao si David, delikado ito. Siyempre naiintindihan ko ito, ang lupain ng mga pagsubok, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Malamig na sabi ni Mr. Shi. Nang makitang sinabi iyon ni Ji. Shi, tumango lang si Long Jingguo at sinabing, dahil sinabi iyon ni Ji. Shi, maaaring sumali si David, ngunit kung may aksidente, sana ay hindi sisihin ni Mr. Shi ang pamilya Long. Huwag kang mag-alala. Nang matapos magsalita si Mr. Shi, ibinalik niya ang mga dokumento, natapos na ang aplikasyon. Ikinaway ni Lord Shi ang kanyang kamay, at umatras si Long Jingguo mula sa Dharma Protector Pavilion.
Ang mukha ni Long Jingguo ay sobrang pangit pagkatapos niyang iwan ang commander ng Dharma Protector Pavilion. Kinailangan niyang bumalik at muling i-schedule ang pagsubok na ito. Hindi siya maaaring ma-accident dahil sa pagkakasangkot ni David. South China Sea, Panglay Island. Pagkatapos ng 2 araw na paglalayag, nakarating si Zhu Jishan sa kamanghamanghang isla na ito. Mayroon lamang 10,000 tao sa Panglay Island, ngunit lahat ng tao dito ay isang high-strength champion, at walang mga ordinaryong tao. Narinig ng pinakamahina na naabot nila ang antas ng isang Grandmaster. Ang Panglay Island ay matatagpuan sa isang malayong dagat na napapalibutan ng malalawak na karagatan, kaya malinaw na mayroong mas espiritual na enerhiya dito kaysa sa ibang mga lugar. Unti-unting nagtipon ang lahat ng mga magsasaka sa islang ito ng Panglay. Nang maglaon, ayon sa salita ng bibig, ang Panglay Island ay naging isang fairy island. Gayunpaman, ang mga tunay na nakakaalam lamang ang makakaunawa na ang Panglay Island na ito ay hindi kasing ganda ng inaakala ng mga tao, at ang mga tao rito ay hindi mga immortal na lumilipad sa langit, at karamihan sa kanila ay nabubuhay pa rin ng mga ordinaryong tao. Ang buong Panglay Island ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Duda. Siya ang emperador ng isla ng Panglay na ito, at sa kanya lamang nakasalalay ang lahat. Ngunit ang Duda na ito ay may relasyon kay Zhu Jishan. Nang matuklasan ni Zhu Jishan ang pagkakakilanlan ni David bilang isang magsasaka, naisip niya kaagad ang duda na ito. Dahil alam ni Zhu Jishan na sa lipunang ito kung saan ang espiritual na enerhiya ay naubos, ang mga walang kamatayang magsasaka ay hindi nakakaangkop sa pag-unlad ng panahon sa mahabang panahon, at maraming walang kamatayang magsasaka ang napakahina. Gayunpaman, ang lakas ni David ay lumago ng mabilis sa loob lamang ng ilang buwan. Dapat ay may dahilan ito, at gustong gamitin ito ni Zhu Jishan para mabaril ni Duda si David. Sino ka? Sa labas ng palasyo, hinarang ng 2 gwardya si Zhu Jishan. Sa sandaling ito, nawalan ng braso si Zhu Jishan, at pagkatapos ng 2 araw na paglalayag, siya ay pagod na pagod at sakam, tulad ng isang pulubi. Nandito ako, hinahanap si Duda, sabihin mo sa akin. Magalang na sabi ni Zhu Jishan. Tiningnan ng gwardya si Zhu Jishan pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi na may malamig na mukha, matapang, ikaw ay isang pulubi, naglakas loob ka bang tawagin ang ating Haring Do sa isang bawal na pangalan? Itong kapatid, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako pulubi, kaibigan ako ni Haring Do, at pumunta ako rito mula sa hinterland para hanapin siya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Zhu Jishan sa mahinang boses. Napaka-humble na ngayon ng pinuno ng prestihiyosong Martial Arts Alliance. Tumingin muli ang guard kay Zhu Jishan, pagkatapos ay malamig na sinabi, sumama ka sa akin. Sinundan ni Zhu Jishan ang bantay sa palasyo at pagkatapos ay pumunta sa pader na bato. Pagkatapos pindutin ang switch, binuksan ng batong pader ang pinto. Narito ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango, at ang kapaligiran ay napakaganda. Sa pagtingin sa tanawing ito, hindi maiwasan ni Zhu Jishan na humanga dito saglit. Napakasarap maging lokal na emperador sa ganoong lugar. Hindi nagtagal, dinala ng gwardya si Zhu Jishan sa isang lugar na puno ng walang kamatayang enerhiya, at pagkatapos ay sinabi, Haring Do, bumibisita ang dati mong kaibigan. Si Kuya Zhu, papasukin mo siya. May malakas na tunog. Nang marinig ito, agad na pumasok si Zhu Jishan, Brother Do, isa ka talagang fairy tale sa mundo. Sana purihin mo ang kapatid ko, paano ako magiging kasing gwapo mo, leader ng Martial Arts Association sa Kyoto, anong sekta na pamilya ang hindi nambobola sa'yo? Sabi ni Duda sabay ngiti ng mahina. At nang makita ni Duda ang hitsura ni Zhu Jishan, biglang kumunat ang kanyang mga kilay, Kuya Zhu, ano ang nangyayari sa iyo? Kabanata 1392. Hindi niya akalain na makakahanap si Zhu Jishan ng Nascent Soul Realm Cultivator para patayin siya. Nang si David ay humarap sa isang taong may parehong kapangyarihan tulad ng kanyang sarili, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na takot, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Alam niya kung ano ang kinakatawan sa kanya ng Nascent Soul Cultivator na ito. Kung kaya niyang patayin ang kabilang partido at alisin ang nagsilang na kaluluwa, ang lakas ni David ay mapapaunlad pa. Paano mo malalaman na kaya ko siyang patayin? Paano kung hindi kasing husay ng kalaban ang kapangyarihan ko? Tiningnan ni David ang impormasyon at tinanong si Mr. Shi. Sa pakikinig sa mga salita ni Mr. Shi, malinaw na kayang patayin ni David ang kalaban. Kung hindi ka kalaban, nagpapatunay na nakatadhana kang mamatay, at nagpapatunay din na mali ako.
Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, dahan-dahan siyang naglakad palabas. Hawak ni David ang mga dokumento at pinagmasdan ang likod ni Mr. Shi na unti-unting nawawala, kumikinang ang mga mata sa liwanag at hindi niya masabi ang iniisip. David, huwag mong pababayaan si Mr. Shi, kaya mo yan. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, mabilis niyang hinabol si Mr. Shi. Pagkaalis ni Mr. Shi at ng iba pa, tiningnan ni David ang mga dokumento at bumuulong sa sarili, Ponglei Island, Ponglei Island. Ang isla ng Ponglei na ito ay dapat na isang lugar na puno ng espiritual na enerhiya. Baka may iba pang kayamanan doon. Kapag may oras ka, kailangan mong puntahan ang. Puno ng apoy ang mga mata ni David, at mas inaabangan niya ang pagkikita nila ni Duda sa lalong madaling panahon. Samahan ng martial arts. Pumasok si Zhu Jishan kasama si Duda. Lahat ng nasa Martial Arts Alliance ay natigilan nang makitang nawala ng braso si Zhu Jishan, ngunit walang nang ahas na magtanong. Dinala ni Zhu Jishan si Duda hanggang sa bulwagan. Pagkapasok niya sa bulwagan, nakita niya ang isang taong nakaupo, na agad namang ikinagalit ni Zhu Jishan. Bagamat nabigo siyang patayin si David, maaaring palitan siya ng matataas na opisyal ng Martial Arts Alliance, ngunit hindi pa siya opisyal na naabisuhan, kaya't siya pa rin ang pinuno ng Martial Arts Alliance. Paano niya hahayaan ang iba na maupo sa ganitong posisyon? Bastos ka, sinong naglagay sa'yo sa pwesto ko? Galit na sigaw ni Zhu Jishan. Si Ningji, nakasalukuyang nakaupo sa upuan, ay nagtaas ng ulo at nakitang si Zhu Jishan iyon. Nagmamadali siyang bumangon at nakangiting sinabi, nakabalik na pala ang pinuno ng unyon at nakakapagod ang paglalakbay, kaya maupo ka na. Ningji. Nalilitong tumingin si Zhu Jishan kay Ningji, hindi maintindihan kung bakit lumitaw si Ningji sa bulwagan ng Martial Arts Alliance. At nakaupo lang sa sarili niyang posisyon, walang pumihil sa kanya. Bakit ka nandito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Tinanong ni Zhu Jishan si Ningji. Sana sa leader ng alyansa, nandito ako para tulungan ka, ako ang vice-leader ng alyansa. Sabi ni Ningji at inilabas ang Jade na kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makita si Jade, hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit labis siyang naguguluhan. Gayunpaman, ginawa sa itaas si Ningji bilang pangalawang pinuno, ibig sabihin, siya ang pinuno ng alyansa sa ngayon. Bagamat hindi pinatay si David, tila hindi siya papanagutin ng mataas na antas ng mga autoridad. Ningji? Dahil tinutulungan mo ako, gawin mo ito ng mabuti, pagkatapos ay sinira ni David ang pamilya Ning mo. Nakahanap na ako ng Panginoon. Pagkatapos kong patayin ang David na iyon, tutulungan kitang buuin muli ang pamilya Ning. Tinapik ni Zhu Jishan si Ningji sa balikat at sinabi sa kilos ng matanda. Salamat mga kapanalig. Bahagyang ngumiti si Ningji, ngunit may malalim na paghamak sa kanyang mga mata. Nakatingin siya ngayon kay Zhu Jishan, not to mention now that Zhu Jishan was lost his arm and his strength is not as good as before. Ito dapat si King Do, tama. Tumingin si Ningji kay Duda at dahan-daang iniabot ang kanyang kamay. Malamig na tiningnan ni Duda si Ningji, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, bahagyang maingat ang kanyang mga mata, tila may nakita siya. Kabanata 1393. Ngunit walang sinabi si Duda, medyo natigilan, nakipagkamay siya kay Ningji. Ningji? Alam mo ba kung si David ay bumalik sa kabisera? Tinanong ni Zhu Jishan si Ningji tungkol sa kinaroroonan ni David. Nasa Kyoto si David, pero wala akong makitang bakas ni David nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung nagtatago ba siya. Sagot ni Ningji. Kahit magtago siya sa dulo ng mundo, mahahanap ko siya. Tiningnan ni Zhu Jishan ang kanyang putol na braso at pagkatapos ay sinabing may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang kamay, kakausapin ko sandali si Kuya Do, lumabas ka, may iimbitahan ako. Okay. Tumango si Ningji at lumabas ng bulwagan. Naglakad pabalik si Ningji, umupo si Zhu Jishan sa pangunahing upuan at sinabi kay Duda, Brother Do, kapag napatay mo si David at naglaro sa kabisera ng ilang araw, dapat kitang tretuhin ng mabuti. Bahagyang ngumiti si Duda, kapatid na Zhu, sa tingin mo ay dapat kang magkaroon ng pakiramdam ng krisis. Ngayon ay natatakot ako na ikaw ay maging isang inabandonang bata. Medyo nagulat si Zhu Jishan, Brother Do, ano ang ibig mong sabihin dito? Baka may nakita ka. Wala akong nakita, pinaalala ko lang sayo. Umiling si Duda, gusto ko munang magpahinga, maaari kang magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol sa kung nasaan si David.
Nang makitang walang sinabi si Duda, maaari lang munang ayusin ni Zhu Jishan ang isang silid para kay Duda, at pagkatapos ay inutusan ang isang tao na magtanong tungkol kay David. Kinaumagahan. Si Zhu Jishan ay natutulog pa rin, ngunit nagising sa isang malakas na inumin. Senior Zhu Jishan, alam kong nakabalik ka na sa kabisera, kaya bilasan mo at mamatay. Tumayo si David sa pintuan ng Martial Arts Alliance at sumigaw ng malakas. Ang malakas na sigaw na ito ay agad na nagpatalon kay Zhu Jishan, at nagmamadali ding bumangon si Duda. Itong si David ay napakataksil na nang ahas siyang lumapit sa pintuan. Sabi ni Zhu Jishan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sana hindi magalit ang kapatid ko, hintayin mo lang akong lumabas at patayin siya. Nakarelax na sabi ni Duda. Hindi nagtagal, mabilis na lumabas si Duda, at sumunod na malapit sa likuran si Zhu Jishan. Nakita ni David ang 2 taong naglalakad palabas ng Martial Arts Alliance. Kabilang sa kanila, ang isang kamay na lang ang natitira ay si Zhu Jishan, at ang chubby na lalaki sa tabi ni Zhu Jishan ay si Duda. Isang bahid ng Divine Consciousness ang umalis kay David at direktang binalot ang sarili patungo kay Duda. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Duda, ang munting panlilinlang ng pag-ukit ng insekto. Sa isang malamig na ulos, isang gintong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Duda, na agad na pinutol ang kamalayan ni David. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, talagang cultivator ito. Tumingin si David kay Duda, puno ng kasakiman at pagnanasa, hindi na siya makapaghintay na buksan kaagad si Duda at ilabas ang kanyang namumuong kaluluwa. Ikaw ba yan, David? Tumingin si Duda kay David sa harap niya at malamig na nagtanong. Oo, ako ang lolo mong si David, ano ka ba? Kahit nakilala ni David si Duda, nagkunwari siyang walang alam at sinadya niyang asar kay Duda at nagtanong. Siyempre, nagalit agad si Duda sa sinabi ni David. Okay, ikaw na walang alam na dilaw ang bibig na bata, ngayon ay kukunin ko ang iyong longjing at akin ang iyong kaluluwa sa pagsilang. Agad na bumantong hininga ang katawan ni Duda. Ang hininga na ito ay malinaw na mas malupit kaysa kay Zhu Jishan, na may malakas na pagbabago-bago sa espiritual na kapangyarihan. Malamig na tiningnan ni David si Duda, ngunit hindi niya inaasahan na nang dumating si Duda upang patayin siya, napunta siya sa namumuong kaluluwa sa kanyang katawan. Tila pareho na silang may iisang layunin, na kumuha ng isa pang nascent soul. Nang magsisimula na si Duda, pinigilan siya ni Zhu Jishan. Kuya Do, huwag mo nang ulitin dito, baka may istorbo ang clerk. Nang pigilan ni Zhu Jishan si Duda, tumingin siya kay David at sinabing, David, may lakas ka bang lumaban sa mga suburb? Kabanata 1394. Why don't you dare? I'm afraid your apo is your apo. I'm waiting for you in advance, and you're just waiting for your death. Tumawa si David, pagkatapos ay tumalon at naglakad patungo sa mga suburb. Si Zhu Jishan ay namumutla sa galit at humihingal, Brother Do, kailangan mong balatan itong si David para sa cramps. Sana kapatid ko, huwag kang mag-alala, hindi na mabubuhay ang batang ito. Ang mga mata ni Duda ay puno ng liwanag, at si David ngayon ay nasa kanyang mga mata, na isang magandang mapagkukunan. Nakatayo ang figure ni Duda, at naglakad din siya patungo sa suburb sa isang iglap. Nang makita ito, nagmamadaling sumunod si Zhu Jishan sa likod. Sa loob ng protectorate, si Mr. Shi ay umiinom ng tsaa habang si Zhao Wuqi ay magalang na nakatayo sa tabi niya. Mr. Shi, kaninang umaga pumunta si Mr. Chen sa pintuan ng Martial Arts Alliance para manaira, na parang makikipag-away siya sa Wish Mountain. Sabi ni Zhao Wuqi sa mahinang boses. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Mr. Shi, ang taong ito ay medyo positibo, sana ay hindi siya mabugbog hanggang mamatay. Medyo nalito si Zhao Wuqi. Malinaw na ipinagtanggol ni Mr. Shi si David sa lahat ng dako, ngunit bakit sa pagkakataong ito ay tila ayaw ni Mr. Shi na tulungan si David. Gayunpaman, hindi nang ahas si Zhou Wuji na magtanong. Ngayon bilang master ng pavilion ng Dharma Protector, siya ay nagpapatakbo lamang at nagpapanatili ng batas at kaayusan. May mga bagay na hindi niya maaaring makilahok. Sa sandaling ito, pumasok si Xingjun at pagkatapos makita si Mr. Shi, tumango siya at sinabing, Mr. Shi, inaasahan mo ito ng husto, sa pagkakataong ito ay hindi ipinaalam ni Zhu Jishan ng sinuman, at tila gusto niyang patayin si David ng palihim. Pero na-inform ko na. Bueno, maaari kang sumama sa akin upang makita, ngunit huwag hayaan ang batang ito na si David na ibababa ang tawag. Ibinaba ni Mr. Shi ang teacup at dahan-daang bumangon at sinabi, Mr. Shi,
Kung pupunta ka ng personal, magdadala ba ito ng mga hinala? Sinabi mo na hindi ka pinuno ni David. Pinaalalahanan ni Xingjun si Mr. Shi. Sinabi ko bang gusto ko siyang kontrolin? Nanunood lang ako para masaya. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi at saka lumabas. Sa panahong ito, sa mga suburb, maraming tao mula sa pamilya ng sekta ang nagtitipon. Si Mr. ang layunin ni Shi ay bawasan ang mga potensyal na kaaway ni David. Kapag nakita ng mga taong ito ang kapangyarihan ni David, ayaw nilang sumalungat kay David. At tumingin si Zhu Jishan sa mga taong nagtitipon sa mga suburb, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, ayaw niyang malaman ng mga tao sa pagkakataong ito, dahil ito rin ang ibig sabihin ni Duda. Ang Panglay Island ay isang maliit na isla sa ibang bansa at pinananatiling nakatago. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at ayaw ni Duda na malaman ng marami ang tungkol sa pagkakaroon ng Panglay Island. Sana bro, anong ibig sabihin nito? Tiningnan ni Duda ang maraming tao na nagkukumpulan doon, nakasimangot at nagtanong na may labis na pagkadismaya sa mukha. Kuya Do, hindi ko rin alam. Hindi ko sinabi kahit kanino nang pumunta ka sa Kyoto sa pagkakataong ito, at hindi ko sasabihin ang marami. Nag-aalalang paliwanag ni Zhu Jishan, si David kaya ang nagpaalam sa akin. Oo. Kung hindi, ibibigay ko ang utos na hayaan ang mga tao ng Martial Arts Alliance na itaboy ang mga taong ito. Okay. Dahil iyon ang kaso, maaari lang tayong gumawa ng mabilis na desisyon. Ikinaway ni Duda ang kanyang kamay at saka tumalon sa harap ni David. Boom! Ang malaking figure ni Duda ay direktang sumuntok sa isang malaking hukay sa lupa, at lumipad ang mga bato sa lahat ng direksyon, at yumanig ang lupa. Nang makitang napakalaking laban ni Duda sa sandaling lumitaw siya, hindi maiwasan ng maraming tao na magulat. Sino ang lalaking ito? Taga Martial Arts Alliance ba siya? Tingnan mo. Hindi ko alam, pero napakalakas ng aura ng lalaking ito, at hindi ko alam kung saan nanggaling ang pinuno ng alyansa. Ito si King Do. Dapat kilala siya ng lahat ng nakatatanda nitong mga nakaraang dekada. Napakalakas ng lalaking ito dati, pero nawala siya pagkatapos noon. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang duda na ito ay pumunta sa isla ng Panglay, at nabalitaan kung umakyat siya sa bundok doon bilang isang hari, naging emperador ng lupain, at namuhay ng napakagaan. Nasaan ang Panglay Island? Kabanata 1395. Maraming tao ang nagsimulang mangutang, at unti-unting nakilala ng mga tao si Duda, na nagmula sa Panglay Island. Ngunit sa sandaling ito, wala nang pakialam si Duda. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay patayin si David sa lalong madaling panahon at alisin sina Longjing at Yuan Ying. Hindi sigurado kung darating ito sa Daxie sa hinaharap. Anak, walang kwenta kahit anong sabuatan ang gawin mo, patay ka ngayon. Naisip ni Duda na malamang na nakipagsabuatan si David upang ipaalam sa marami ang mangyayari. Matanda, gumagamit ka pa ba ng sabuatan para harapin ka? Malamig na ngumiti si David, ngunit ang Panglay Island ay talagang magandang lugar, maaari ka pa nitong hayaang magsanay ng Nascent Soul Realm, sa tingin ko ay dapat mayroong mga relic sa Panglay Island. Paano pa magkakaroon ng ganoon kalakas na espiritual na enerhiya? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Duda, anak, hindi mo kailangang mag-alala kung may mga guho sa Panglay Island, ngunit nagsanay ka na sa Nascent Soul Realm sa murang edad at ikaw ay nasa loob ng bansang may kaunting espiritual na enerhiya. Mukhang marami kang tinatagong sikreto. Kahit na ang iyong mga kasanayan ay hindi magagapi sa mundo ng martial arts, ikaw ay mas banayad ng kaunti kaysa sa akin, ngunit dahil ang paglilinang ay hindi madali, aalisin ko ang Dragon Crystal at ang iyong namumuong kaluluwa, at hindi sisirain ang iyong 3 kaluluwa at 7. Upang maipanganak kang muli bilang isang tao. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang aura ni Duda at sunod-sunod na nabali ang mga puno sa paligid. Maging ang mga taong daan-daang metro ang layo sa isa't isa ay naramdaman ang malakas na aura na ito at umatras sa malayo. Ang lakas ng ikatlong ranggo na marki ni Duda ay agad na lumitaw, ngunit hindi tulad ng iba pang mga mandirigma, ang hininga ni Duda ay mas dalisay at may malaking kapangyarihang humadlang. Naramdaman ng mukha ni David ang hininga sa katawan ni Duda, ngunit medyo nandidiri sila, ngunit kumislap ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at pagkatapos ay natakpan agad ang buong katawan ng isang buo na gininto ang katawan. David, ang pisikal na katawan ng Nascent Soul ay hindi na mahalaga. Ano ang silbi ng pagprotekta sa sarili mong katawan? Dapat mong protektahan ang iyong Nascent Soul.
Nang matapos magsalita si Duda, isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang agad na tumama sa dibdib ni David. Ang kanang paa ni David ay biglang pumutok, at ang espiritual na kapangyarihan ay sumabog, at pagkatapos ay marahas na nagbanggaan ang dalawa. Ang isang simpleng eksperimento at banggaan ay agad na naging sanhi ng panginginig ng lupa, at ang mundo ay nagbago ng kulay. Sinundan ni David si Duda at sabay na umatras ng 3 hakbang. This time temptation, 2 people are even inseparable. Sa puntong ito ilang sasakyan ang huminto 1 kilometro ang layo. Bumaba si Long Jingguo sa sasakyan. Siya ay dumating upang obserbahan si David at tingnan kung anong antas ang naabot ng kapangyarihan ni David. Sa kabilang banda, bumaba si Mr. Shi sa kabilang sasakyan. Mr. Shi! Nang makita ang katawan ni Mr. Shin Long Jingguo ay bahagyang nanginginig, ngunit humakbang pa rin siya para bumati. Bahagyang tumango lang si Mr. Shi at hindi na nagsalita. Sa halip, inayos niya ang katawan at dumiretso sa tuktok ng bundok para panoorin ang laban nina David at Duda. Tumingin si Long Jingguo kay Mr. Shi, at ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Hindi niya maintindihan kung ano ang pakay ni Mr. Shi dito. Pumunta ba siya para tulungan si David? Kung narito si Mr. Shi para tulungan si David o kahit na kumilos kapag may problema si David, magbabago ang kanilang diskarte sa pakikitungo kay David. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Shi ay lubos na nakikinig kay David, sino ang mangangahas na hawakan ang kasaysayan ng mga taong ito sa Kyoto Martial Arts Circle. Mr. Rogue. Sinundan ni Mr. Shi si Xingjun sa kabilang bahagi ng bundok at tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nasa harapan niya. Kahit libu-libong metro ang hiwalayan nila ay parang nasa harapan nila. Captain Xing, sabihin mo sa akin, David at itong Duda, sino ang mananalo sa huli? Tanong ni Mr. Shi kay Xingjun sa tabi niya. Tumingin si Xingjun kina David at Duda at pagkatapos ay sinabi, Mr. Shi, ang aura ng dalawang taong ito ay napakalinis at magkatulad, ngunit ang aura ni David ay napakabangis, at ito ay puno ng madugong pagpatay. Kahit na ang hininga nitong si Duda ay napaka-tyrannical din, ngunit ang malupit na hininga na ito ay medyo mahinahon at pinipigilan, at makikita na itong Duda ay hindi ginagamit ang kanyang buong lakas. Sa pagkakataong ito, tila nakatagpo si David ng isang kalaban, at natatakot ako na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kabanata 1396. Nang matapos ni Xingjun ang kanyang pagsusuri, ngumiti si Shi ng may kasiyahan, maganda ang pagsusuri, ang hininga ng bawat isa ay may kaugnayan sa karakter at karanasan ng bawat isa, ang kapangyarihan ni David ay sumabog at nakaharap niya ang maraming bagay kamakailan, kaya ang kanyang aura ay mabangis at puno ng mamamatay na aura. At na si Duda ay nilinang sa Ponglei Island sa loob ng maraming taon at nabuhay ng walang pakialam sa mundo, kaya't ang kanyang hininga ay mas pinigilan, at sa mga tuntunin ng mga tagumpay at karanasan, ang Duda na ito ay mas malakas kaysa kay David. Ngunit ang tunay na panalo at pagkatalo ay hindi lahat kumpara sa mga ito ay tungkol din sa kalooban at determinasyon. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Duda ang lahat ng kanyang lakas ay dahil mayroon pa siyang kakayahan upang makatakas, at hindi siya talagang nakikipagkompetensya kay David. Desperado, pareho silang talo. Ngunit sinira ni David ang bangka. Hindi mo ba nakita ang determinasyon ni David na ipagpalit ang kanyang buhay para sa kanyang buhay? Si Xingjun ay tahimik na pinanood ang magkabilang panig ng labanan. Boom! Binaril ni Duda si David. Ang presyon ng kanyang katawan ay gumulong patungo kay David, at isang nakakatakot na aura ang tumakip sa kalangitan, na nagiging gabi sa isang iglap. Kaagad pagkatapos mapawi ang espiritual na kapangyarihan, agad itong naging matalim na espada. David, narinig ko na ang iyong hindi Nasus Ira na gininto ang katawan ay hindi Nasus Ira, pagkatapos ay subukan ang aking espada. Si Duda ay may hawak na espada na napalitan ng espiritual na kapangyarihan. Ang espada ay tumaas ng ilang talampakan ng haba, at sa walang katapusang lakas ng espada, agad niyang hinampas si David. Kapag bumagsak ang espadang ito, tila nahati ang buong lupa at lumilipad ang buhangin at mga bato at mga puno. Kahit si Mr. Shi na libu-libong metro ang layo ay mararamdaman ang lakas ng enerhiya ng espadang ito. Anong malakas na espada, Chi, Mr. Shi, harangin ba ito ni David? Hindi makapaniwalang tanong ni Xingjun. Hindi ko alam. Malumanay na sagot ni Mr. Shi. Natigilan si Xingjun saglit at tumingin kay Mr. Shi na medyo naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung paano hindi malaman ni Mr. Shi. Kung hindi ito mapipigilan ni David, hindi ba dapat kumilos si Mr. Shi?
Tutal, nandito si Mr. Shi para protektahan si David. Ngunit hindi kikilo si Mr. Shi. Pinaikit ni Long Jingguo ang kanyang mga mata sa sandaling ito, ang walang pinsalang gininto ang katawan ni David ay talagang makapangyarihan, ngunit hindi ko alam kung kaya nitong pigilan ang espadang ito. Kung hindi makagalaw si David, hindi iyon alalahanin. Lahat ay nanunood kay David at gustong makita kung mapipigilan ni David ang espadang ito. Ang kaliskis sa katawan ni David ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag. Sa sandaling ito, hindi lamang umiwas si David, ngunit direktang binati rin ang lakas ng espada ni Duda. Banal na kamao ng liwanag. Galit na sigaw ni David, at pagkatapos ay sinuntok niya ang espada sa kamay ni Duda ng marahas. Boom! Isang nakakasilaw na puting liwanag ang kumislap, at lahat ay likas na pumikit. Pagkatapos ay nakita nila na ang espada sa kamay ni Duda ay nagsimulang mabasag at sa wakas ay naging isang maliit na espiritual na puwersa at agad na nawala. At ang mga kaliskis sa katawan ni David ay nagsimulang bumagsak at naglaho, sa wakas ay nagsiwalat ng sobrang tono ng mga kalamnan. Mukhang mas malakas ang kapangyarihan ni David na ito. Nagulat na sabi ni Xing Jun. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi, at bakas din sa mukha niya ang kasiyahan. Sumimangot si Long Jingguo, ang kanyang ekspresyon ay hindi masabi na pangit, at hindi niya alam kung ano ang kanyang iniisip. At medyo hindi inaasahan, mayroon ding Zhu Jishan. Sa sandaling ito, si Zhu Jishan, na may isang kamay lamang, ay nanunood ng eksena kung saan pinahihirapan at pinapatay si David ng may pag-asa. Ngunit sa pambungad na ito, ang lakas na ipinakita ni David ay nagulat kay Zhu Jishan. Kuya Do, ito. Ano ang nangyayari? Iniisip ni Zhu Jishan na tiyak na mamamatay si David sa sandaling kumilo si Duda. Hindi pinansin ni Duda si Zhu Jishan, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay David. Anak, ang lakas mo talaga, ilang dekada na akong naglilinang, at hindi ako nakipag-away ng masaya sa mga tao maliban sa pagpatay sa ilang halimaw ipaglalaban kita ng husto, at gagamit din ako ng mga teknik na hindi ko alam. Sa kasamaang palad, sa kasamaang palad. Tumingin si David kay Duda at biglang bumaantong hininga ng ilang beses. Kabanata 1397. Kumunat ang noo ni Duda, anong pinagsisisihan mo? Nakakahiya na nagsanay ka ng ilang dekada at hindi ka nakipag-away kahit kanino. Ngayon ay lalaban ka sa unang pagkakataon, ngunit mamamatay ka. Mahinang sabi ni David. Hahaha, ignorante ka na bata, magsalita ka na lang ng ligaw. Marami na akong nakitang katulad mo na gustong magsalita ng mga ligaw na salita. Kung gaano ka sanay, hindi ka pa marunong. Parang sobrang pinahahalagahan kita. Tumawa ng malakas si Duda. Kung pinapahalagahan mo ako, malalaman mo ito kapag nagawa mo na ang daya. Nang matapos magsalita si David, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at agad na lumitaw sa kamay ni David ang Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword ay naglalabas ng kulay abong liwanag, ang liwanag ay hindi nasilaw, ngunit nagbibigay ito ng takot sa mga tao. Agad na kumislap ang mga mata ni Duda nang makita niya ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David. Sword of Spirit. Huminga ng mabilis si Duda, hindi ko inasahan na mayroon kang Spirit Sword sa iyong kamay, hindi nakakagulat na maaari kang umunlad sa ganitong antas sa murang edad sa isang lugar kung saan nauubos ang iyong espiritual na enerhiya. Mukhang marami kang treasures. Ang iyong espiritong espada ay lumikha ng isang tibak na espirito, tulad ng isang kayamanan ay isang awa sa iyong mga kamay. Hindi sinasadyang umiling si Duda at pagkatapos ay nagpatuloy, anak, kung handa kang ibigay ang espiritong espada sa iyong kamay at pagkatapos ay ibigay sa akin ang dragon na kristal sa iyong katawan, may iligtas kita mula sa kamatayan at hindi ko gusto ang iyong namumuong kaluluwa. Talaga? Tanong ni David. Siyempre, mahal kong magsasaka na si Yuan Ying, paano ako magsisinungaling sa iyo bilang isang mabalahibong batang lalaki? Nang makitang masama ang loob ni David, agad na tinapik ni Duda ang kanyang dibdib at sinabing, Kuya Do, paano mo ito magagawa? Nang marinig ito, si Zhu Jishan, na nasa hindi kalayuan, ay bahagyang nag-alala. Hiniling niya kay Duda na patayin si David, ngunit ayaw niyang makipagkasundo si Duda kay David. Manahimik ka, hindi mo ako utusan at hindi ako nangako sa iyo ng kahit ano. Tinitigan ni Duda si Zhu Jishan, na nagpahiya kay Zhu Jishan kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Anak, basta pangako mo sa akin, hindi lang kita papatayin, kundi kaya kitang dalhin sa Ponglei Island at tanggapin bilang alagad. Walang maglalakas loob na patayin ka sa oras na iyon. Sa husay mo, ito ay tiyak na magiging sikat sa hinaharap.
Nangako pa si Duda kay David. Ngunit sino ang nakakaalam na si David ay tumawa, kahit na ayaw mo na sa aking Yuanying, ngunit gusto ko ang iyong Yuanying, gusto mo pa rin akong tanggapin bilang iyong disipulo. Nagsanay ka na sa loob ng ilang dekada, ngunit ikaw ay isang mahusay na Yuanying cultivator. Wala pang isang taon akong nag-training, pareho tayong mahusay na nascent soul cultivator, karapat-dapat ka bang maging Panginoon ko? I think you're a old man with delusional disorder, no? Kung luluhod ka at yumukod sa teacher ko, baka turuan kita ng ilang tricks para mas mabilis kang magsanay. Sinusundan mo si kamatayan. Agad na nagalit si Duda sa mga salita ni David. Kaagad pagkatapos nito, ang katawan ni Duda ay nagsimulang kumilos bilang isang walang katapusang puwersa, at isang umiikot na puwersang espiritual ang lumabas sa katawan at nagsimulang tumakbo sa paligid ng katawan. Isang dakot ng condensed white daggers ang nabuo sa paligid ni Duda. Ang lahat ng mga punyal ay nakatutok kay David, at sila ay nagkaroon ng walang katapusang pagpilit. Biglang kumaway ang katawan ni Duda saglit. Hindi mabilang na selyado ng mga sandang ang bumalot kay David na parang ulan ng mga espada. Tiningnan ni David ang napakalakas na ulan ng espada, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay biglang kumaway. Swordsmanship of the Nine Shadows. Maya-maya, unti-unting naging transparent ang katawan ni David na parang naging multo. Kaagad pagkatapos noon, muling naging malinaw ang multo, at sa di kalayuan ay may lumitaw na isa pang David na may hawak na espadang dragon. Isang ulan ng mga espada ang marahas na nagpaulan kay David, ngunit hindi nag-react si David, ngunit hinawakan ng isa pang David ang dragon-slaying sword at marahas na inihampas ito kay Duda. Naramdaman ang kapangyarihan ng sword chi, sumimangot si Duda at mabilis na umatras, iniiwasan ang welga ni David. Kabanata 1398. Nang makita ni Mr. Shi ang eksenang ito ay biglang kuminang ang kanyang mga mata at medyo nabigla ang kanyang ekspresyon. Talagang nakuha ng David na ito ang esensya ng Nine Shadow Sword Art. Hindi ko alam kung anong mga pakikipagsapalaran ang kinaharap ng taong ito. Bulong ni Mr. Shi sa sarili. Mr. Shi, natutunan ni David ang Nine Shadow Swordsmanship na ito mula kay Ichiro Watanabe. Mukhang may kakayahan talaga ang mga island country na iyon. Naisip ni Xingjun na hindi alam ni Mr. Shi kung saan nanggaling ang Nine Shadow Sword technique ni David, kaya sinabi niya. Ngunit sino ang nakakaalam na ngumiti si Mr. Shi, kung gayon ang Nine Shadow Swordsmanship ni Ichiro Watanabe ay dulo lamang ng mga sanga ni Kiyong at wala kahit isang ikasampu ng kapangyarihan ng isang tunay na Nine Shadow Swordsmanship. Dapat ang inapo ng Nine Shadow Swordsmanship ang nagpakalat ng swordsmanship na ito sa isla ng bansa, ngunit ang tunay na esensya ng Nine Shadow Swordsmanship ay nilikha ng aking unang swordsman na si Uyang Feng, paano ito magiging isang isla na bansa? Bagay. Ipinaliwanag ni Mr. Shi kay Xingjun, at napagtanto ni Xingjun na ang Nine Shadow Swordsmanship na itinuro ni Ichiro Watanabe ay minana ni Daxia. Okay, let's go. Dahan daw ang naglakad pababa ng bundok si Mr. Shi. Mr. Shi, hindi ka ba tumitingin kay David? Kung sakali. Hindi maintindihan ni Xingjun kung bakit umalis si Shi, at paano kung napatay si David. Walang kaso, ang batang ito ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi at pagkatapos ay tinanong si Xingjun, ano ang nangyari sa pamilya Watanabe? Lihim na nagpadala ang pamilya Watanabe ng ilang mga pumatay, ngunit lahat sila ay naalis sa hangganan. Ngayon sila ay mas tapat. Sagot ni Xingjun. Lumalabas na sa panahong ito, hindi kailanman naabala si David ng pamilya Watanabe. Hindi sumuko ang pamilya ni Watanabe, at nagpadala si Mr. Shi para pigilan siya. Bueno, kailangan mong gumawa ng higit pang pag-iingat upang maiwasan ang pamilyang Watanabe na tumalon sa pader at gumamit ng mga Dark Gold Killer. Si Mr. Shi ay kahawig ni Xingjun. O-order ako. Tumango si Xingjun. Si Mr. Shi at Xingjun ay umalis habang si Duda ay galit na tumingin kay David. Hindi niya inaasahan na si David ay isang napakagandang eskrimador. Nakita kong lumipad ang daliri ni Duda, isang sinag ng liwanag ang agad na tumagos sa kawalan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lightsaber sa kamay ni Duda. Jaw slash. Galit na sigaw ni Duda, at agad na kuminang ang espada ni Pai Lian mula sa kamay ni Duda. Ang kislap ng espada ay kumikislap na may nakasisilaw na liwanag, na umaabot sa haba ng 10-10 metro. Si David ay hindi nagmamadali, isang ugong ang narinig mula sa dragon-slaying sword sa kanyang kamay, at isang uhaw sa dugo na hininga ang nagmula sa katawan ng dragon-slaying sword.
Patuloy na itinurok ni David sa espada ang kapangyarihan ng dragon. Swordsmanship of the Nine Shadows, First Sword. Ang dragon-slaying sword sa kamay ni David ay tumagilid paitaas, at isang bugzo ng hangin ang umihip saglit, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumabog mula sa langit. Bang bang bang. Sunod-sunod na pagsabog ang narinig, at ang langit ay madilim, at ang araw at buwan ay madilim. Ang kinang ng 10-10 metrong espada ni Duda ay durog sa lakas ng espada ni David at nawala sa mga piraso. Naramdaman na lang ni Duda na nanginginig ang kanyang palad, at ilang sentimetro na lang ang layo ng lightsaber sa kanyang kamay. Galit na galit si Duda, at ang lightsaber sa kanyang kamay ay muling tumaas, at pagkatapos ay ang liwanag ng espada ay umindayog ng husto kay David. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Duda, at ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay sumabog. Hinawakan ni David ang dragon-slaying sword at direktang hinarap si Duda. Parehong nakikipaglaban para sa espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Ang ganitong kompetisyon ay kumonsumo ng malaking halaga ng lakas ng pag-iisip. Namangha ang mga tao sa malapit nang makita ito. Hindi nila inaasahan na lalakas ang lakas ni David. Sa maikling sandali lang, hindi bababa sa 100 galaw ang pinagdaanan nilang dalawa. Ang napakalaking pagkonsumo ng espiritual na kapangyarihan ay naging sanhi ng paghinga ni Duda at ang kanyang mukha ay naging lubhang pangit. Hindi niya akalain na haharapin niya si David at mapapahiya siya. Kabanata 1399. Sinuntok ni Duda si David, at ang suntok ni David ay tumama din ng malakas kay Duda. Nagsimulang maglaban ang dalawa para sa kanilang buhay. Ngunit sino ang nakakaalam, natama ni David si Duda, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala, ngunit isang napakalaking anti-strike na kapangyarihan ay agad na lumabas mula kay Duda, at si David ay lumipad sa isang iglap. Ang katawan ni David ay parang bola ng kanyan, at tumama ito sa lupa at bumunot ng malalim na butas sa lupa. Kuya Do, magandang trabaho, patayin mo siya. Nang makita ito, agad na sumigaw si Zujishan. Sunod-sunod ding umiling ang iba, alam nilang napahamak si David sa pagkakataong ito. Pinaikit ni Long Jingguo ang kanyang mga mata, David, napakalambing mo pa rin. Sa mata ng lahat, dapat mamatay si David ngayon. Strike ngayon, mataas ang kapangyarihan ng dalawang tao. Hindi nasaktan si Duda, ngunit na knockout si David, at napagpasyahan na ang kinalabasan. David, inaamin ko na ikaw ay isang henyo, ngunit sa kasamaang palad sa mundong ito ang mga henyo ay hindi nabubuhay ng matagal. Humakbang si Duda, tumingin kay David sa malalim na hukay, at malamig na sinabi. Bumangon si David, nagngalit ang mga ngipin at tumingin kay Duda, sumambulat muli ang kanyang figure at dumiretso kay Duda. Isang gintong kamao na may tendensyang sirain ang tuyo at iguhit agad ang bulok na nakatikip na si Duda. Sa pagkakataong ito, may ngiti pa si Duda sa kanyang mukha, hindi umiiwas o umiiwas. Boom! Isa pang malakas na tunog ang narinig. Dinurog ni David si Duda gamit ang isang suntok, ngunit nabigla siya sa napakalaking impact resistance at nagsuka ng dugo, na napaatras ng may isang kalabog. Tiningnan ni Duda ang kahabag-habag na kalagayan ni David at biglang tumawa ng malakas, Haha, David, tingnan natin kung gaano kalakas ang mayroon ka, sige. Puno ng panunuya ang tawa ni Duda, at napangiti rin si Zujishan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang ilan sa kanila. Ito ay isang labanan na walang kaguluhan. Noong una, akala ko ay masusundan ni David ang mga kilos ni Duwang, ngunit hindi ko inaasahan na sinasadya ni Duwang na ibigay ito kay David. Napakalakas ni Duda, ilang dekada na ang nakalipas at ngayon ay ilang dekada na siyang nakahiwalay, kaya paanong magiging kalaban niya si David? Nakakahiya, kung itong si David ay maaaring maging mas pantay, hindi siya bababa sa antas na ito. Nag-uusap ang lahat at ang iba ay maagang umalis. Kumunat ang noo ni David at tumingin kay Duda at kinuha ang dragon-slaying sword gamit ang isang kamay. Nakaharap sa dragon-slaying sword ni David, si Duda ay hindi kinakabahan sa sandaling ito, at mayroon pa ring mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Natahimik si David, at sa isang magaan na hakbang sa kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay agad na umangat sa langit, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay lumalas din pababa. Ang lakas ng umiikot na espada, ay lumalamon sa kalangitan, na para bang ang buong kawalan ay gumuho. Ang espada ng Chi ay lumipad sa kalangitan at ang kalawakan ay nag-vibrate. Hinarap ni Duda ang umaalingaw-ngaw na enerhiya ng espada, tuluyang nawala ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi pa rin siya umiwas. Klang!
Tumama ang espada ni David sa katawan ni Duda at gumawa ng matalim na tunog. Ngunit hindi nasugatan si Duda, bagkus si David, na tila agad na tinaga ng isang matalim na sandata ang katawan, isang malalim na mantsa ng dugo ang lumitaw sa kanyang dibdib, at agad na lumipad palabas ang buong tao. Ang peklat sa dibdib ni David ay makikita sa kaibuturan ng mga buto, at ang dugo ay patuloy na umaagos palabas, na maaari lamang ilarawan bilang nakakabigla. Hahaha, hindi ko akalain na maglakas loob kang gumamit ng matalas na sandata, mas mabilis kang mamatay. Tumawa si Duda. Tiningnan ni David ang sugat sa kanyang dibdib at iniligpit ang Dragon Slaying Sword, tila may naintindihan siya. Sa tuwing aatake siya, magugulat si Duda pabalik. Sa pagkakataong ito, ang sugat ng espada ay dulot na lamang ng espadang iniindayog niya. Ang kasalukuyang David ay katumbas ng paghagupit sa kanyang sarili, ang mas mahirap na tina-target niya, mas malaki ang impact resistance. Hindi inaasahan ni David na may kakaibang teknik itong si Duda kaya medyo nailang si David. Kabanata 1400. Haha, David, I think makakatakas ka pa ngayon. Puputulin ko ang ulo mo ngayon at isabit ko ito sa pintuan ng Martial Arts Alliance at ipaalam sa mundo kung ano ang mangyayari kapag kalabanan nila ang Martial Arts Alliance. Nang makitang si David ay malubhang nasugatan, si Zujishan ay tumawa ng buong pagmamalaki. Hindi pinansin ni David si Zujishan, ngunit tumitig kay Duda at biglang ngumisi. Natigilan si Duda, malapit ka nang mamatay, pero tumatawa ka pa rin. Kamatayan. Sinong nagsabing mamamatay ako? Ni hindi mo ako mapapatay sa maliit na kasanayang ito. Nakita ko ang iyong diskarte, at natural na mayroon akong paraan upang sirain ang iyong pinto. Mahinang sabi ni David. David? Kahit na nakikita mo ang landas ng aking mahika, ano ang magagawa mo? Kaya mo ba talagang masira ang mahika? Hindi naniniwala si Duda na may ganoong kakayahan si David. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Sinabi ni David, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa kanyang mga mata, na sinundan ng isang landas ng kamalayan na umatake sa Duda. Dahil ang pamamaraan ni Duda ay lalaban sa anumang kapangyarihan, sinadya ni David na umatake gamit ang kanyang banal na pag-iisip at direktang putulin ang espiritual na kapangyarihan ni Duda. Ang lakas ng loob mong salakayin ako gamit ang iyong espiritual na kapangyarihan. Walang pakialam si Duda. In terms of magic skills, hindi inisip ni Duda na may makakalampas sa kanya. Sa isang mataas na antas ng mahika, ang espiritual na kapangyarihan ay dapat na malakas, iyon ay sigurado. Sa makatuwid, hindi natakot si Duda sa mental attack ni David, at gusto pa niyang gawing dimensya si David. Sinakop ng kamalayan ni David si Duda at saka nag-flash sa isip ni Duda. Pagpasok pa lang ng kamalayan ni David, isang gintong liwanag ang sumilay sa isipan ni Duda at agad na pinutol ang kamalayan ni David. Malamig na ngumiti si Duda sa kanyang mukha, ang espiritual na kapangyarihang ito ay masyadong mahina. Ngunit bago natapos ni Duda ang kanyang mga salita, isang ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Dahil naramdaman niya na ang isang napakatinding espiritual na puwersa ay patuloy na dumadaloy patungo sa kanyang isipan, tulad ng tsunami, na nagmamadali. Ang malakas at umuusbong na puwersa ng pag-iisip na ito ay agad na nagpabagal sa pag-iisip ni Duda. Lubhang lumaban siya, ngunit ang kanyang lakas ng pag-iisip ay tila hindi gaanong mahalaga sa harap ng malawak na karagatang ito. Napatingin si David kay Duda na payat at may ngisi sa gilid ng bibig. Kung sa simula pa lang ay hindi siya hinamak ni Duda ay medyo mahihirapan siyang pumasok sa utak ni Duda mamaya. Nang samantalahin ang pagkakataon, tumalon si David sa harap ni Duda sa isang iglap at sinira ito ng isang suntok. Ngunit sa sandaling ito, mabagal si Duda, at tila hindi nakita ng buong tao si David. Sa madaling salita, sa paghinga, umabot na kay Duda ang suntok ni David. Nang makitang naglakas loob pa rin si David na umatake habang si Duda ay nanatiling hindi kumikibo, natawa si Zujishan. David? Kahit nasubukan mong magpasuso, hindi mo sasaktan si Kuya Do kahit kaunti. Hindi alam ni Zujishan sa puntong ito na hindi umiwas si Duda, ngunit nahulog sa isang maikling catamaran. Boom! Ang gininto ang kamao ni David ay pumasok sa mga mata ni Duda. Sa sandaling ito, ibinaling ni Duda ang kanyang tingin at nagising. Nang maramdaman niya ang lakas ng suntok ni David, pawis na pawis si Duda. Katutubo niyang gustong itago, ngunit huli na ang lahat. Dinurog ni David ang dibdib ni Duda ng walang awa na suntok. Ang suntok na ito ay direktang tumama sa isang madugong butas sa dibdib ni Duda.
Lumipad palabas ang katawan ni Duda at bumagsak ng husto sa lupa, ang sakit ng mukha. Napatulala si Zujishan at hindi makapaniwalang tumingin kay Duda. Akala niya ang suntok na ito, tulad ngayon, ay magpapatalsik kay David, ngunit ayaw ni Duda na lumipad palabas. At mukhang nakakatakot ang butas ng dugo sa dibdib ni Duda. Ang Dragon Family. Nang umuwi si Long Jingguo, ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Nakikipag-away si David kay Duda na labis na nag-alala kay Long Jingguo sa sandaling ito. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Nakita ni Long Xiao ang malungkot na mukha ni Long Jingguo, kaya lumapit siya at nagtanong. Itinaas ni Long Jingguo ang kanyang ulo at tumingin kay Long Xiao. Sa puntong ito, halos gumaling na ang katawan ni Long Xiao, at ang katawan na natatakpan ng itim na roba ay lumaki na rin ang mga kalamnan. Xiaoir, para sa paglilitis na ito, si David ay personal na hinirang ni Mr. Shi na dumalo. Sabi ni Long Jingguo kay Long Xiao. Nang marinig iyon ni Long Xiao, agad siyang nagpakita ng sigasig, mahusay, sa pangalan lamang ng paglilitis, direkta kung pinatay ang David na iyon at kinuha ang kanyang kapangyarihan. Xiaoir, huwag mong masyadong maliitin si David. Ngayon ang lakas ni David ay lumago ng mabilis, at pinutol ni David maging si Zujishan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.